Nagising ang lalaking ito sa loob ng isang buong metal na kulungan. Wala siyang damit at hindi niya alam kung nasaan siya. Pagtingin niya sa paligid, nakakita siya ng maraming kulungang katulad sa kanya na may mga kapas palad na malapit ng maging alipin. Pero si Jean, parang baliwala lang sa kanya ang lahat ng ito. Dahil nang may isang babaeng bandido na dumating para pakainin sila, basta na lang siyang tumayo at sinira ang kulungan na parang walang kahirap-hirap. Nang makita ng babae kung gaano niya kadaling binali ang metal, natakot at nagulat siya, at baka patayin siya nito. Pero imbes na saktan siya, pinagaling pa siya ng lalaki natin at nalaman niyang tumutulong lang siya sa mga bandido dahil dinakip ang kanyang nakababatang kapatid at pinilit siyang magtrabaho para sa kanila. Kaya nagpasya si Jean na asikasuhin ang lahat ng mga basurang yun dito mismo ngayon. Dinudurog niya ang pinto at pinapalipad ito kasama ang unang bandido. At hindi man lang niya iniinda na hubad siya. Isa-isa silang pinatutumba ni Jean, nag-iiwan lang ng mga bagbog saradong bandido. Walang laban ang mga nagulat na bandido. Masyado siyang mabilis at malakas para sa kanila. Sa wakas, narating niya ang kanilang pinuno. At itong basurang ito, kahit itinuturing na malakas sa mundong ito, hindi man lang sumubok lumaban. Nakita kung paano tinapos ng ating bida ang huling mga bandido, nagmamakaawa na lang ito na maghintay at nagtatanong kung ano ang gusto niya. Hindi problema ang pera at mga alipin, pero tinatapos lang ng lalaki natin ang natitirang mga bandido at lumalapit. Hindi maintindihan ng pinuno ng mga bandido kung ano ang nangyayari at bakit hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihang espiritu at bakit ang lalaking hubad na ito ay napakalakas. Tinitingnan lang siya ni Jean na parang isang kaawa-awang insekto at napagtanto ng masamang ito na talagang lagot na siya. Kaya tumakbo siya para ipakita ang kanyang huling baraha, isang kulungan na may halimaw. At sigurado ang pinuno ng bandido na lutong na ang lalaki natin. Pero nang sumugod ang halimaw, madaling naharang ni Jean ang atake nito. Gulat na gulat talaga ngayon ang masamang ito. Siya ay, hindi pa ako nakakita ng taong pumihil sa direktang atake ng halimaw gamit ang kamay lamang. Lumalabas na si Jean ay may pambihirang lakas ng katawan at hindi lang yon. Sumunod, ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan at basta na lang winasak ang halimaw gamit ang isang enerhiyang sinag. At pagkatapos, binalika niya ang walang pusong yun para bigyan ng leksyon sa ginawa niya sa mga kawawang kaluluwa. Pero bakit sobrang lakas ni Jean at paano niya nakuha ang kapangyarihang ito? Well, nagsimula ang lahat 100 milyong taon na ang nakalipas. Isang malaking sakuna ang bumagsak sa planeta Earth. Winasak ang buong populasyon ng tao sa buong mundo. Ang binhi ng nagsimula ang malaking sakuna nang magsimulang magbago ang mga hayop dahil sa isang misteryosong virus, na ginawang nakakatakot at kakaibang mga halimaw na kalaunan ay tinawag na mga corruptor. Sa loob lamang ng ilang taon, ang pagkalat ay napakabilis na nawalan ang sangkatauhan ng 99% ng populasyon nito dahil sa pagkawasak. Sinikap ng mga natitirang tao na panatilihin ang depensa at lumaban. Sa kasamaang palad, mabilis na naging malinaw na walang silbi ang karaniwang pakikidigma laban sa mga halimaw na ito. Dahil sa desperasyon, sinimulan ng mga tao na mag-eksperimento sa kanilang sariling uri. Sa lahat ng mga pagsubok, si Jin Shi daw ang tanging matagumpay na nasubok na nagpakita ng tunay na resulta. Kasama niya, gumawa ang mga siyentipiko ng isang panlaban na virus na binubuo ng mga nanomachine na idinisenyo upang ibalik ang nasirang kapaligiran ng planeta. Dahil sa kanyang bagong nakuhang walang kapantay na kakayahan, si Jean ay naging superhuman na tagapagligtas ng mundong ito, na laging sinusubukang protektahan ang huling natitirang mga grupo ng sangkatauhan. Ngunit sa huli, lahat ay walang saysay. Huli na sila, at sa bandang huli, kahit ang huling nakaligtas na mga tao ay namatay. Dahil wala nang natira upang protektahan, ang pag-iral ni Jean ay tila nawala ng kanyang layunin, matapos mabaigo sa mismong gawain na kung saan siya nilikha. O kahit man lang, iyon ang paniniwala ng kanyang kaibigang siyentipiko na si Kagura. Mayroong ibang pananaw si Jean. Para sa kanya, mayroon pa ring dahilan para magpatuloy. Kahit hindi niya kayang iligtas ang kasalukuyang populasyon, nananatili siyang naniniwala na ang kanyang kapangyarihan ay makakatulong sa mga susunod na henerasyon. Dahil abala na ang mga nanomachine sa paglilinis ng masamang impluwensya sa kapaligiran, umaasa siya na ang daigdig ay maibabalik sa dati, at handa siyang maghintay para sa araw na iyon. Dahil dito,
Inilagay siya ni Kagura sa loob ng hibernation capsule na ginawa para panatilihin siyang buhay sa loob ng maraming siglo. Habang payapang natutulog si Jin, patuloy pa rin ang pagwasak ng mga halimaw sa planeta. Ngunit, habang ang mga dekada ay naging mga siglo, at ang mga siglo ay lumabo sa mga milenyo, ang pagbabago sa kapaligiran ng mundo ay tuluyan ng nagsimulang lumala. Ang mga lubhang nagbagong nilalang na iyon ay unti-unting nagsimulang hamina, na nagbigay daan para umusbong ang mga bagong species. Ang siklong ito ng ebolusyon ay nagpatuloy sa loob ng 100 milyong taon, na sa huli ay nagdala sa atin sa isang tagpo kung saan isang trio ng mga bagong ebolusyon na humanoid. Mga nilalang ay desperadong sinusubukang takasan ang isang nakakatakot na halimaw. Ang nagpapanik na mga nakaligtas ay natisod sa isang sinaunang guho at mabilis na nagtago sa loob para magkubli. Ang walang tigil na demonyong halimaw ay basta na lamang pumasok sa pasilidad para sundan sila. Nasukol at wala nang matatakbuhan, ang tatlo ay tila handa ng maging pagkain para sa nilalang. Sa huling desperadong hiling, ang babae sa grupo ay sumigaw ng tulong, nagdarasal na iligtas sila ng Diyos na tagapagbantay ng kanilang baryo. Himalang narinig ang kanyang mga salita, na nagdulot ng paggising ng ating bida, na natutulog sa ang kapsula sa likod mismo nila sa loob ng 100 milyong taon. Nagpakawala ng sinag ng enerhiya ang sinaunang tao, tinamaan ng diretsyo ang halimaw. Ang naguguluhang tatlo ay walang ideya kung anong nangyari, at lalong gamulo ang sitwasyon nang biglang sumulpot ang isang lalaking hubad. Ang unang ginawa ng hubad na lalaking ito ay hanapin ang kanyang mga damit, na maayos na napanatili sa isang hindi masisirang kahon na ginawa ng kaibigan niyang si Kagura. Pagkatapos buhayin ang mga sinaunang sistema ng lab, natuklasan niya na para siyang naglakbay ng napakabilis ng 100 milyong taon sa hinaharap. Kahit na sinira na ng mahabang panahon ang karamihan sa datos, isang himala na gumagana pa rin ang mga makina. Lumalabas na ang nanomachine virus na ginawa ni Kagura ay ginawa ang nararapat nitong gawin, winasak ang mga sumisira na tumutulong para mapanatili ang pasilidad. Nakahanap din siya ng communication cube na iniwan ng kanyang matandang kaibigan, bagamat nananatiling palaisipan ang nilalaman nito sa ngayon. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga taong nakatira doon, nakalimutan niya na nakalantad ang kanyang pagkalalaki. Napagtanto niya na may mga batang nakatingin sa kanya na walang saplot. Mabilis siyang nagbihis, ibinalik ang dating sariwang hitsura na kanyang ipinamalas milyon-milyong taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal, lumabas siya ng pasilidad kasama ang tatlo, ngunit agad siyang nasilaw sa matinding sikat ng araw sa itaas ng abot tanaw. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan ang ganitong masiglang tanawin. Ang tanawin sa kanyang harapan ay talagang napakaganda, isang malaking kaibahan sa mapangwasak na kaparangan na dati niyang alam. Agad na nagsimulang bumalik ang mga bata sa kanilang pamayanan, nagpipilit na sundan sila ng kanilang tagapag-alagang Diyos. Ang ating bida naman, ay abala sa pag-iisip kung paano. Eksakto kung anong uri ng nilalang ang kanyang kaharap. Kung tutuusin, dapat ay fossil fuel na ang sangkatauhan ngayon. Ang mga humanoid na ito na may kakaibang katangian ng hayop ay siguro resulta ng milyon-milyong taon ng ebolusyon, kasama na ang patuloy na pakikialam ng mga nanomachines. At saka, ang mga taong ito ay nagsasalita ng eksaktong lengguwahe na ginamit ng mga tao noong unang panahon, na nagpapahiwatig na nagmula sila sa iisang pinagmulan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Genshido, at humiling na gamitin na lang nila ang kanyang unang pangalan. Bilang kapalit, ang babaeng may balbas kambing ay nagpakilala bilang Hakama Phil. Ang mukhang koala ay si Danpo at ang babaeng pusa sa tabi niya ay si Shandy. Ipinagpaliban muna ni Hakama ang iba pang pagpapakilala, at hinayla na si Jin, ipinapaliwanag na malapit lang ang kanilang nayon. Desperado siyang madala ang kanilang bagong tagapag-alaga na Diyos pauwi para mapigilan ang mga sumasalakay. Sa kasamaang palad, pagdating nila, sinalakay at winasak na ang nayon, at maraming pamayanan ang lubos na nasusunog. Hindi mapigilan ni Shandy ang sarili sa nakakapangilabot na tanawin at sumugod na may matinding pag-aalala para hanapin ang kanyang ina. Habang tinitingnan nila ang pinsala, si Jin tumigil sandali para pag-isipan ang kanilang masamang kalagayan. Agad niyang napansin kung gaano kaina ang mga kuta ng bayan. Parehong ang mga pader ng hangganan at ang mga bahay ay gawa sa simpleng kahoy.
Ang detalyeng ito pa lamang ay nagpapakita na malayo ang teknolohiya ng bagong sibilisasyong ito sa panahon ng tao na kanyang natatandaan. Sa pagpasok pa sa loob ng nayon, nakita ni Jean ang isang babaeng aktibong lumalaban sa isang kakaibang halimaw. Sa isang sulyap pa lamang, halata na hirap siya. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang nilalang na kanyang kinakaharap ay kamukha ng mga corruptor. Mula sa milyon-milyong taon na ang nakalipas. Bukod pa rito, hindi lang ang mga natitirang masasamang elemento ang kakaiba rito. Si Little Hakama ay tila may alam na isang uri ng mahika na nagiging sanhi upang siya ay kumislap. Sa huli, hindi na kinakailangan ang kanyang tulong. Si Jean ay sumugod pasulong at walang kahirap-hirap na binugbog ang halimaw sa isang napakalakas na sipa. Mabilis na kumilos, binuhat niya ang nasugatang matandang babae sa kanyang mga bisig at lumayo sa panganib, na nagbibigay kay Little Hakama ng malinaw na pagkakataon upang magbigay ng huling atake. Gamit ang kanyang mahika, nagpakawala siya ng isang maliit na bola ng apoy na may matinding lakas, tuluyang pinabagsak ang halimaw. Pinagmamasdan ang patay na nilalang, kinumpirma ni Jean ang kanyang teorya. Talagang inalis ng mga atmospheric na nanomachine ang maalamat na kakayahan nilang magpagaling. Ang hindi niya maintindihan, gayunpaman, ay kung paano nagawang gamitin ng isang lokal na babae ang parehong mga nanomachine. Hinala niya na ang mga taong ito ay kumukuha ng mga nanomachine na particle ng direkta mula sa himpapawid at ginagamit ang mga ito sa mga nakakasakit na salamangka, katulad ng ginagawa niya. Ang malaking problema ay sa kasaysayan, tanging mga purong tao lamang ang may kakayahang manipulahin. Ang teknolohiyang yon, ipinapahayag niya agad ang kanyang pagtataka sa babaeng iligtas niya lamang, nagtataka kung lahat ba sa panahong ito ay nagtataglay ng ganitong mahika. Hindi siya lubos na sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nilinaw niya na piling tao lamang ang talagang nakagagamit ng kakayahang ito. Sa kanilang kultura, pinaniniwalaan na ang mga taong pinagpala ng banal na kapangyarihan ang tanging may pribilehiyong gumamit ng mahikang ito. Sa kanilang partikular na nayon, wala nang hihigit sa 4 na taong nagtataglay ng ganitong katangian. Hindi na kailangang mag-isip ng malalim si Jean para mabuo ang kaisipan. Ang banal na kapangyarihan ay ang kanilang sinauna at magarbong paraan lamang ng pagpapaliwanag sa manipulasyon ng mga nanomachine. Si Hakama ay dali-daling lumapit sa matandang babae, na lumalabas na kanyang lola, at nag-aalalang nagtanong tungkol sa iba pang mga taga-baryo, ngunit nalaman niyang nakalikas na sila. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng ginhawa sa tatlo, bagamat labis na nag-aalala ang lola kung bakit bumalik ang mga bata sa mapanganib na baryo sa halip na sumama sa paglikas kasama ang iba. Isa pa, ang halimaw na kalaban nila ay isa lamang larva kumpara sa mas malaking halimaw na sumisindak sa lugar. Sa biglaan, isang tinig ng katinoan ang umalingaw-ngaw sa gitna ng tensyon, na tinitiyak sa matandang babae na wala siyang dapat ikabahala. Yung higanting mananakop na binanggit niya. May kumpiyansa ang bagong dating na ito na kaya niya itong talunin ng mag-isa. Gulat ang lola na makita ang mga pamilyar na mukhang ito pabalik sa gitna ng digmaan at agad niyang tinanong ang lalaki tungkol sa iba pang mga taga-baryo. Kinumpirma ng mandirigmang bughaw ang buhok na ligtas na nakarating sa silungan ang iba pang mga sibilyan. Lumalabas na ang mas matandang lalaking kasama ng lalaking bughaw ang buhok ay ama pala ni Hakama. Ang dalawa ay nagbahagi ng emosyonal na pagtatagpo. Natural lang na itanong niya kung saan siya nagpunta. Tapat na inamin ng batang babae na dumiretso siya sa saradong pinto, na labis na ikinagulat ng lola. Galit na galit ang matandang babae na napunta si Hakama sa lugar na iyon. Ayon sa alamat, ang lugar sa likod ng pintong iyon ay pag-aari lamang ng Diyos na tagapagbantay ng nayon. Dahil nakaramdam si Hakama ng labis na takot sa paglusob ng mga halimaw, ipinaliwanag niya na nagpunta lang siya upang humingi ng tulong sa Diyos. At ipinagmamalaki niyang itinuro, ang mismong Diyos mula sa kanilang mga alamat ay nakatayo sa tabi niya. Naiintindihan naman na nagdududa ang lola, at talagang ayaw niyang tanggapin ang basta-bastang binatang ito bilang kanilang banal na tagapagtanggol. Mas lalo pa, base sa kanyang hitsura, inaakala nilang ang batang lalaki ay kabilang sa mababang uri, kaya't ang ideya na bigyan siya ng ganoong sagradong titulo ay talagang katawa-tawa. Sumingit si Shandy at sinubukang kumbinsihin ang kanyang kapatid na bughaw ang buhok na si Jean ang tunay na isa. Bilang tugon, mabilis na binaliwala ng kanyang kapatid, na may kinikilingan, ang kanyang mga sinasabi, itinuturo pa mismo ang ordinaryong tainga ni Jean.
Sa kanilang lipunan, sino man na hindi nagmana ng ang natatanging katangian ng hayop ay itinuturing na mas mababang nilalang. Sa pagkakaalam ng lalaking ito, ang kanyang nakababatang kapatid ay sadyang naiintindihan lang ang sitwasyon. Gayunpaman, naninindigan ng batang babae, buong pagmamalaking ibinubunyag na madaling natalo ng lalaking ito ang mananakop na humahabol sa kanila. Hindi nagpakita ng paghanga ang kanyang kapatid, pinagpag ang kanyang mga paa, at mayabang na sinabing kaya rin niyang talunin ang isang mananakop. Iginagawi ang kanyang atensyon sa ating bida, na mukhang pagod na sa walang katuturang gulo, binyantaan ng asul ang buhok na mandirigma ang nanghihimasok, sinasabing lisanin ang baryo. Agad dahil wala silang puwang para sa isang nilalang na mababang uri. Dumiretso lang sa paglalakad ang daldalero, lampas kay Jean, patuloy pa rin sa pagdadada. Sobra siyang mayabang at gustong-gusto niyang magpakabayani sa pamamagitan ng pagpatay sa higanteng mananakop ng mag-isa. Nga pala, ang hambog na asul na ito ay nagngangalang SARS. Labis na nabahala ang lola sa padalos-dalos na desisyon na ginawa ni SARS. Binalik niya ang kanyang atensyon kay Jean. Kahit wala pa rin siyang pakialam kung sino talaga siya, inamin niyang magiging labis na kabastusan kung hindi niya ipapakita ang tunay niyang pasasalamat sa pagliligtas niya sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang magpasalamat, humihingi siya ng huling pabor, na tulungan siyang ihatid ang mga bata pabalik sa ligtas na kanlungan habang sisiguraduhin niyang hindi itatapon ni SARS ang kanyang buhay dahil sa sobrang kayabangan. Hindi nakakagulat, tumanggi agad ang lalaki natin. Kinwestiyon nila ang kanyang pride, at tiyak na hindi siya papayag na basta na lang year-okan nito. Nagdesisyon siyang sisiguraduhin niya na malalaman nila na hindi siya isang walang silbing tagapanood lamang, at tiyak na hindi siya isang mababang uri. Ang eksena. Marapat na dam ako sa kalapit na lawa, na kasalukuyang pinamamahayan ng nakapangingilabot at napakalaking halimaw. Sa wakas, dumating na si SARS sa lugar, at hindi man lang siya kumukurap bago pamwesto sa pakikipaglaban. Gamit ang kanyang sibat at katawan na puno ng naglalatik na kidlat na parang kay Zeus, mabilis siyang tumakbo papalapit sa halimaw. Sa pagsisikap na sumalakay, ginagamit ng napakasamang nilalang ang sarili nitong mga anak bilang parang mga ibinabato. Sa kabutihang palad, ang mga hindi inalagaang at madulas na mga larva na ito ay madaling tamaan ng dumadaloy na kuryenteng sibat ni SARS. Dahil malinis na ang daan, SARS ay sinunggaban ng pagkakataon, lumundag ng mataas para magbigay ng isang napakalakas na taga sa mukha ng walang hiyang iyon. Humiyaw ang halimaw sa matinding paghihirap. Siyempre, alam nating hindi ganoon kadali yun, at tama nga tayo. Sa labis na pagkasindak ni SARS, ang malalim at malaking sugat ng halimaw ay agad na nagsimulang maghilom. Ang biglaang gulat ay pansamantalang nagpatigil sa asul ang buhok na mandirigma, kaya't naging bukas siya para sa isang nakamamatay na kontra-atake na wala siyang oras para iwasan. Ngunit gaya nga ng inaasahan, si Jean ay sumaklolo sa huling segundo, nang walang kahirap-hirap. Hinaharangan ng malaking atake na parang walang problema. Si SARS, ang dating mayabang na hanggal, ay biglang natauhan, at nagsisimula pa lamang ang palabas. Umatras ang halimaw para maglunsad ng isa pang atake na doble ang lakas. Ang kasama ko, gayunpaman, ay hindi man lang binigyan ng nilalang ng pagkakataong sumugod. Sa isang simpleng pitik ng kanyang mga daliri, pinasabog ni Jean ang malinis na butas sa laman ng halimaw. Ang mayabang na pandak ay nakatanaw lamang sa kamanghamanghang palabas sa gulat na katahimikan. Di nagtagal, ang iba pang miyembro ng grupo ay dumating na nagmamadali patungo sa gilid ng tubig. Hindi pa man sila nakakahabol ng hininga mula sa nakakabaliw na pagtakbo, biglang nalaglag ang kanilang mga panga. Habang pinapanood ang ating lalaki na harangan ang napakalaking halimaw gamit ang isang kamay lang, habang patuloy na sinusubukan ng halimaw na magpakawala ng matinding lakas, tila nagsisimula ng mainip si Jean sa nangyayari. Nagpas siyang tapusin na ito agad, hinawakan niya si SARS sa baywang at lumukso papalayo. Pagdating ng oras na maipakita ang buong tagpo, nakita natin ang dambuhalang halimaw na lubusang tinagusan ng enerhiya ni Jean. Nagmamadaling nagtalo si SARS na ang malalaki at magarbo na atake ay walang silbi kung ang halimaw ay maaaring walang katapusang magbagong buhay. Mabuti na lang, isinaalang-alang na ni Jean ang mismong variable na yon. Dito mismo pumapasok ang mga nanomachine, na aktibong pinapahina ang paggaling ng mga selula ng halimaw. Ang pinsalang ginawa ni SARS kanina ay talagang malaki,
pero ang hiwa ay masyadong mababaw para mapabigatan ang kakayahan ng nilalang na maghilom. Sa ngayon, si SARS ay halos naguguluhan na sa isiping posibleng ang hamak na lalaking ito ay ang kanilang tagapag-alaga. Nakakatawa, agad namang itinanggi ni Jean na mayroon siyang mga banal na pinagmula na magiging karapat-dapat sa kanya para sa gayong marangyang titulo. Ang alam niya ng sigurado ay ang buong dahilan ng kanyang patuloy na pag-iral ay upang pangalagaan ang mga tao sa hinaharap at lipulin ang mga mismong halimaw na nakatayo sa harap niya. Sa galit, ang halimaw ay umungol at walang habas na winawasiwas ang kanyang malaking buntot, desperadong subukang durugin ang maliksi na bayani na patuloy na nakakalusot sa kanyang mga depensa na parang tubig. Pagkatapos agad makabuo ng isang magandang estratehiya, si Jean ay nagpatuloy upang lubusang pigilan ang kilos ng nilalang sa pamamagitan ng pagkulong nito sa makapal na dilaw na kristal ng yelo. Habang naghahanda siya ng isang kritikal, garantisadong tama na dudurog sa halimaw na parang abo, sa wakas ay nagpakilala siya ng maayos. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang halimaw na isinilang mismo mula sa sariling malagim na kamangmangan ng sangkatauhan. Isa siyang relikya na nabuhay sa loob ng 100 milyong taon ng pagtulog, ang itinalagang armas na dapat maglinis sa mundo mula sa kakilakilabot na banta na ito. Hindi masyadong maintindihan ni SARS kung ano ang sinasabi ng taong ito, ngunit ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay kung kaya bang panindigan ni Jean ang kanyang malalaking pag-angkin. Siyempre naman kaya ni Jean. Pagkatapos ng lahat, siya ang literal na kaganapan. Nang di mabilang na malupit at masaklap na pagsubok, isang sandata na inihanda ng higit sa inaasahan, isinilang mula sa madugong kasaysayan ng sangkatauhan. Siya ang una, huli, at tanging tunay na tao na natitira sa mundong ito. Sa kanyang ganap na pagpapakilala, pinakawalan ni Jean ang isang atake ng enerhiya na sobrang nakakasilaw na agad nitong sinunog ang halimaw. Ang sinag ay sobrang lakas na tumagos ito sa atmosfera ng mundo at bumutes sa kawalan ng kalawakan, na ginagarantiyahan na walang kahit na anong pagkakataon para sa masamang nilalang na ito na muling tumubo. Sa tiyak na pagkamatay at pagkaabo ng halimaw, tuluyan ang nawala ng ganang magsalita si SARS dahil sa lubos na napahiya ang kanyang kayabangan. Samantala, hindi nakikita ng grupo, tila may isang nagmamasid ng mabuti sa ating bida mula sa mga palumpong. Ang misteryosang babaeng ito ay ipinadala lamang upang bantayan ang bagong uri ng mananalakay na iniulat sa lawa. Hindi niya akalain na maswerte siyang masaksihan ang ibang uri ng halimaw na kumikilos. Sa kanyang pananaw, kahit ang mga pinakamagaling na opisyal ng Holy Knight sa kabisera ng kaharian ay hindi mangangahas na mag-isa laban sa is and what happened to everyone. He then explains the awful, horrible situation that forced him to record this message in the first place. A malevolent ancient god emerged and started subjugating every civilization it came across in the Milky Way galaxy. This deity completely obliterated Kagura's home planet and imprisoned the souls of his people in some kind of awful purgatory so they couldn't be reborn into the cycle of life. Jin's blood starts to boil to a frightening degree as he learns all of this. Isang napakalaking banta, pero ginawa lang itong parang napakadali ng hindi pa kilalang baguhan. Sobrang sabik ang especially iya kaya halos hindi niya mapigilan ang kanyang galit na iulat ang lahat ng nasaksihan niya sa kanyang samahan. Nang maglaon ng araw na yun, pinakinggan na rin ni Jin ang milyong taong gulang na holographic na mensahe na iniwan ng kanyang kaibigang si Kagura para sa kanya. Sinimulan ng kanyang digital na kaibigan sa pamamagitan ng pagkilala na milyon-milyong taon na ang nakalipas sa oras na mapanood ito ni Jin. Dahil sa napakalaking agwat ng oras na ito, labis na inaalala ni Kagura kung ano ang kinabukasan ng daigdig at kung ano ang nangyari sa lahat. Ipinaliwanag niya rin ang nakakatakot na sitwasyon na nagtulak sa kanya para i-record ang mensaheng ito. Isang masamang sinaunang Diyos ang lumitaw at nagsimulang sakupin ang bawat sibilisasyon na makasalubong nito sa Milky Way galaxy. Winasak ng Diyos na ito ang planeta ni Kagura at ibinilanggo ang mga kaluluwa ng kanyang mga tao sa isang uri ng masamang lugar kung saan sila hindi na maipanganak muli sa ikot ng buhay. Nag-aalab ang dugo ni Jin sa matinding galit habang natutuhan niya ang lahat ng ito. Kung ano ang itsura nito at kung talagang gumaling na ang kapaligiran ng planeta. Agad-agad, sinabi niya ang masamang balita. Ang mga masasamang nagpapasama ay hindi kailanman tuluyang mawawala, kahit pa bumuti ng husto ang mundo. At sa totoo lang, halata na yon dahil katatapos lang makipaglaban ni Jin sa isa
Ibinunyag ni Kagura na noong mahimbing na natutulog si Jin, paminsan-minsan siyang pumapasok sa cold sleep para obserbahan ang unti-unting pagbabago sa buong mundo. Dahil sa paggaling ng kapaligiran, ang kabuuang bilang ng mga nagpapasama ay patuloy na bumababa. Sa kasamaang palad, habang nagbabago ang ekosistema, ang mga taga-Sira ay nagsimula ring umusbong kasabay nito. Ang pag-angkop na ito ay malinaw na senyales na hindi kailanman tuluyang mawawala ang panganib na ito sa mundo. Para labanan nito, ipinaliwanag ni Kagura na sinadya niyang baguhin sa pamamagitan ng genetics ang mga bagong umuusbong na nilalang, binigyan sila ng potensyal na labanan ang mga taga-Sira sa halip na basta na lang maging biktima. Dagdag pa rito, ibinunyag ni Kagura na nag-iwan siya ng napakalaking dagdag na lakas para sa ating bida. Oo, ang nakakatakot na Hyringilya na puno ng kumikinang na berdeng likido ay eksaktong kailangan ni Jin para iturok. Diretso sa kanyang mga ugat. Pagkatapos nito, ang katawan ni Jin ay agad na nagsimulang pumutok at magliwanag sa mahiwagang enerhiya. Ang serum na ininom niya ay nagbibigay sa kanya ng 100% na pagiging tugma sa mga nanomachine. Kapag ganap na ang integrasyon, nakakamit ni Jin ang nakakabaliw na kakayahang lumikha ng mga pisikal na bagay sa pamamagitan ng pagbabago ng hugis gamit ang mga nanomachine. Ang pinakamaganda pa, ang pag-upgrade na ito ay simula pa lamang. Ibinunyag ng kanyang dating kaibigan na mayroon siyang mga nakatagong katulad na power-up na nakakalat sa buong mundo. Sadyang hindi niya itinago ang lahat sa isang lugar, para lang kung sakaling magawang sirain ng mga corruptor ang isang pasilidad at lipulin ng lahat ng sabay-sabay. Dagdag pa, tinitiyak ng scavenger hunt na ito na kailangang maglakbay si Jin sa buong mundo at masaksihan mismo ang kagandahan ng bagong mundo. Inaamin ni Kagura na wala siyang ideya kung anong uri ng panganib ang idudulot ng mga corruptor sa malayong panahong ito, ngunit lubos siyang nakasisiguro na ang kinabukasan ay mas maliwanag kaysa sa madilim at nagwawasak na realidad na iniwan nila noong mga nakaraang panahon. Habang tumatagal ang mensahe, ipinapakita ng holographic projection kung gaano katanda na ang kawawang siyentipiko. Ito ay isang masaya at malungkot na sandali, habang ipinapahayag ni Kagura ang matinding kalungkutan, batid na hindi niya makikita mismo ang maganda at naibalik na mundong ito. Matapos opisyal na ipasa ang responsibilidad at iabot ang mga tungkulin ng kinabukasan kay Jin, natatapos na ang mensahe. Tamang-tama, dumating si Hakama at ang iba pang kasamahan, aktibong hinahanap ang kanilang tinaguriang tagapangalaga. Siya at ang koala na si Danpo ay dumating para pabulaykan siya sa baryo dahil sabik na naghihintay sa kanya ang buong pamayanan. Habang sila'y bumabalik, nahagip ng matalas na mata ni Jin ang isang pamilyar na susi ng pasilidad ng pananaliksik na nakabitin sa paligid ng leeg ni Hakama. Naging interesado, nagtanong siya tungkol sa pendant, nagtataka kung paano niya nakuha yon. Ipinaliwanag ni Hakama na noon pa man, sinabi na ng isang kahangahangang tao sa kanyang mga ninuno na ipasa ito sa mga susunod na henerasyon bilang isang anteng-anteng na panangga. Ayon sa alamat, kung may malaking panganib na nagbabanta sa nayon, ang susing ito ang tatawag sa Diyos na tagapagbantay para protektahan sila. Nang marinig ito, labis na naantig si Jin. Tuwang-tuwa siya na nagawa ng kanyang kaibigan ang lahat ng ito para sa kanya, kaya't lubos siyang nagpapasalamat kay Kagura. Pabalik sa gitna ng nayon. Nagsisimula na ang isang ganap na handaan. Habang abala ang lahat sa pagkain at pag-inom, sa wakas ay ipinarado ng mga bata ang kanilang tagapag-alaga pabalik sa atensyon. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang kapaligiran dahil agad na nagtsismisan ang mga nakatatandang taga-baryo nang makita ang isang nilalang na mas mababa ang uri. Sa kanilang makikitid na isip, hindi nila maintindihan kung paano may hawak na maalamat na titulo ng Diyos na tagapag-alaga ang isang ordinaryong nilalang. Nang nag-aalinlangan sila sa potensyal ng ating bata, biglang tumayo si Sar at sinaway ang grupo sa pangangahas na magturo sa kanilang tagapagligtas. Umabot pa sa puntong nagbigay ng ilang suntok na nararapat lang. Tutal, ang mga ipokritong ito rin naman ang mga duwag na kumari pa ng takbo nang sumulpot ang panganib. Habang pinapanood ang walang tigil na pagpapalitan, halos naamoy na nina Hakama at Danpo ang grabeng pagpapaimbabaw na nagmumula kay Sar. Tutal, siya mismo ang unang-unang umismed at nagduda sa lakas ni Jin ilang oras pa lang ang nakalipas. Lumapit ang lola ng baryo para personal na kausapin si Jin. Sobrang laki ng kanyang utang na loob. Sinubukan niyang ipahayag ang kanyang lubos na pasasalamat para sa buong pamayanan.
Ang totoo, kung hindi dahil sa kanyang napapanahong pagtulong, wala sana ni isa sa kanila ang nakatayo dyan ngayon. Ang nayon ay sana naging abo na. Gaya ng dati, balewala sa kanya ang mga papuri, sinasabi niya na bahagi lang ito ng kanyang trabaho. Gayunpaman, alam niya na hindi siya palalagpasin ng mga taong ito nang walang ibibigay kapalit bilang tanda ng pasasalamat. Imbes na humingi ng material na bagay, humihingi siya ng mas mahalaga, na siyang impormasyon. Gusto ni Jean ng detalyadong ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sa kasamaang palad, isang grupo ng liblib na. Ang mga taga-baryo ay hindi talaga handa na sagutin ang gayong nakakatakot na tanong tungkol sa politika ng mga bansa. Para makuha ang mga sagot na hinahanap niya, mariin nilang pinapayuhan siya na bisitahin ang kabisera ng kaharian, kung saan naninirahan ang hari ng Cremosha. Dahil nagtitipon sa kabisera ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay, isa itong malaking sentro para sa mga pangyayari sa mundo at mahalagang impormasyon. Nabanggit nila na ang mga mangangalakal mula sa kanilang sariling baryo ng Kadama ay madalas na naglalakbay doon upang magbenta ng mga espesyal na produktong gawa sa kahoy at sinulid ng silkworm. Bagamat ang daan patungo sa kabisera ay kilala bilang mahaba at mapanganib, sa palagay ng lola ay ayos lang si Jean dahil halata namang hindi siya ang karaniwang tao. Inatasan pa niya si Hakama na maging opisyal na gabay niya. Iminumungkahi na isama ni Jean si Hakama dahil balak na rin naman niyang pumunta sa maharlikang kapital. Dahil si Hakama ay isa sa iilang may kakayahang gumamit ng banal na kapangyarihan, gusto niyang mag-enroll sa prestihiyosong akademya na nakatuon sa pagsasanay ng mga gumagamit ng mahika. Labis na nagulat si Jean na malaman na mayroon pa ring formal na institusyong pang-edukasyon sa panahong ito. Biglang naging malinaw na ang ating bida ay nagkaroon ng isang napakalakas at napakatapat na tagahanga. Kusang loob na nagpresenta si Sars na maging personal na tagapag-alaga ng Diyos. Bodyguard sa paglalakbay. Agad siyang pinatigil ng matandang babae, ipinapaalala kay Sars na wala talaga siyang dahilan para bumisita sa kabisera. Gayunpaman, buong yabang na ipinagyabang ni Sars na mayroon siyang dahilan. Plano niyang sumali sa iginagalang na orden ng mga banal na kabalyero. Alam naman ng lola na imposible ito. Walang habag niyang sinabi na hindi nga nakapasok si Sars sa simpleng akademya, kaya imposibleng makasali sa elite na orden ng mga kabalyero. Nagulat si Jean dito, dahil iniisip niya na si Sars ay may kapangyarihang banal, akala ni Jean na madali lang yun sa kanya. Ang proseso ng pagpasok ng walang kahirap-hirap. Nililiwanagan siya ni Hakama tungkol sa bitag. May isang ipinag-uutos na pagsusulit na nakasulat na dinisenyo para salain ng mga hindi matalino, at si Sars ay nakalulungkot na naging biktima ng kanyang sariling katangahan. Maliban sa biruan, napukaw ang pagkausisa ni Jean tungkol sa piling klaseng ito na kilala bilang mga banal na kabalyero. Sa bagay na yan, lumipat ang eksena mula sa nayon patungo sa isang kabalyerong nakasuot ng makapal na baluti. Kitang-kita ang kanyang pagkabigla nang malaman niyang ang higanteng sumasalakay na naghahasik ng lagim sa rehiyon ng nayon ng Kodama ay ganap ng Nalipol. Ang naghahatid ng malaking balitang ito. Ang babaeng nagpapasabog ng balita ay mismong babaeng especially iya na nanunood ng buong laban sa lawa mula sa mga palumpong. Hinihingi ng kabalyero na kumpirmahin niya ang mga pangyayari muli, at matatag na pinatutunayan ng babae ang kanyang kwento nang walang kahit isang pag-aalinlangan. Ang banal na kabalyero ay hindi makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi niya sukat akalain na may sinuman sa labas ng kanilang piling orden na may likas na kakayahan na mag-isang talunin ang isang halimaw na ganoon kalaki. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang tinangkang ambusihin ng isang corruptor ang especially iya, sumusugod sa kanyang likod na walang pananggalang. Mabilis na kumilos ang kabalyero. Pagbunot ng kanyang espada at paghati sa halimaw sa dalawa. Sa halip na umatras sa kaligtasan ng kaharian, ang kabalyero ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Lubha siyang interesado, sabik na personal na hanapin at makilala ang mahiwagang lalaki na walang kahirap-hirap na pumatay sa ganoong kalaking hayop. Nagising si Jean sa isang napakagandang umaga na ninanamnamang hangin, at nahihirapan pa ring paniwalaan na maaari niyang tangkilikin ang ganitong tanawin. May bahagi sa kanya na nanghihinayang na hindi ito nakikita ng kanyang mahal na kaibigan na si Kagura. Isa sa mga bata ang nagdala sa kanya ng kanyang mga damit, na hinihimok ang Diyos tagapag-alaga na isuot ang mga ito. Sa susunod na eksena, nasa labas na ng nayon ang ating binata.
Sinasabi ni Lola Hakama na gampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin bilang gabay, habang si Sars naman ay inis na inis dahil hindi siya ang nakapaggabay kay Jin. Interesado si Jin sa lalaki at pinuri pa ang galaw ni Sars, sinisigurong naghihintay siya sa pagdating niya sa maharlikang kabisera. Sa sinabing ito, kinikilig si Sars, pinapangarap ang pinakamahusay para sa Diyos na tagapag-alaga at umaasang aalagaan niya si Hakama. Sinabihan din si Hakama na mag-ingat, at sa gayon, nagsisimula ang paglalakbay ng dalawa sa kanilang pag-alis. Ang pandak at ang matangkad na lalaki ay magkasamang naglalakad, tinatahak ang napakaraming magaganda at tanawing kaakit-akit. Iginagala siya ni Hakama, hanggang sa tuluyang magtayo ng kampo. Nagtanong si Jin kung gaano pa kalayo ang kabisera. Lumalabas na 4 na araw pa ng paglalakad, kaya hindi gaano kalayo gaya ng inaasahan niya. Pero talagang interesado siya sa kanyang panig at kung bakit desidido siyang galugarin ang mundo. Tumangging magbahagi, sinabi niya sa kanya na ito ay isang lihim. Sa kaibuturan, alam ni Gojo na buhay pa rin ang mga mangwawasak batay sa malabong paglalarawan ni Kagura, at nakatagpo pa siya ng ilan sa panahong ito. Ang kanilang normal na bilis. Kung ang pagpaparami ay nangyayari lamang sa mga sirang at maruming kapaligiran, nakabaliktaran mismo ng lugar na ito, ibig sabihin may isang bagay o isang tao ang nagdudulot ng pagbabago sa likod ng mga eksena na kailangang imbestigahan. Natatakot si Hakama na makita siyang maging seryoso habang nag-iisip, kaya humihingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pagmumuni-muni. Naiintindihan ni Jin ang isang bagay, hindi lubos na kontrolado ng corruptor creature ang panahong ito. Malinaw at nakapaligid ang mga palatandaan ng pagkaligtas. Ang kanyang unang pangunahing layunin ay imbestigahan ang mga tao ng panahong ito, pagkatapos ay harapin ang mga corruptor. Ang pagsasaliksik sa mga halimaw ay hindi gaano. Sa abot ng makakaya niya ng personal at sa kanyang sariling oras. Bukod pa riyan, gusto ni Bro ang agarang pagbabago at hinihiling kay Hakama na huwag na siyang tawaging Diyos na tagapag-alaga. Binibigyan siya nito ng labis na paggalang kahit na noon pa man, at kailangan pa niyang himukin siya na tawagin na lang siyang Jin. Ang tunog ng isang kabayong tumatakbo ay nakakuha ng atensyon ng dalawa. Isang banal na kabalyero ang dumating kasama ang kanyang pangkat, na humihiling na makausap ang ating dalawa. Mukhang karaniwang prinsipe charming ang lalaking ito, maliban na walang pakialam si Jin at nagtanong pa rin tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagmula sa orden ng mga banal na kabalyero, ipinakilala ng kapitan ng ika-7 dibisyon ang kanyang sarili bilang. Bago pa rin sa aming binata ang konsepto ng isang banal na kabalyero, at nagtataka siya kung sila nga ba ang mga kawili-wiling nilalang na binanggit ng mga taga-baryo. Sa grupo ni Argus, isang supladang kabalyero ang nagtampo at sumigaw sa karaniwang tao dahil sa kawalan nito ng galang sa kanilang pinuno sa pamamagitan ng hindi pagtayo. Sinabi pa niya sa kanyang kapitan na malamang na ang dalawang ito ang mga salarin, ngunit sinabihan siya ni Argus na hinaan ang boses. Nag-aalala si Karina sa likod habang kinakausap ng banal na kabalyero si Jin nang may mas malaking respeto sa pagkakataong ito. Nagtataka lamang ang aming binata tungkol sa mga sinabi ni Karina kanina, ngunit binaliwala ito ng banal na kabalyero. Umasta na para bang bastos lang siya. Tapos, nagpalit ng usapan si Argus at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki, kung saan siya galing o kung saan siya pupunta. Ibinahagi ni Hakama na sila ay mula sa baryo ng Kadama at patungo sa maharlikang kabisera. Ginamit muli ito ni Karina bilang kumpirmasyon, na umasta na nakatataas siya habang inaakusahan ang dalawa na sila ay mababang uri. Sa katunayan, nagpatuloy siya sa kanyang mapagpanggap na pagbubunyag na umasta na para bang napakatalino niya dahil nabunyag niya ang mga mababang uri mula sa baryo ng Kadama. Si Jin ay talagang humanga sa pag-unlad ng mundong ito nang marinig niya na mayroong mga kapanganakan. Mga tala, pero sumingit na naman si Argus at pinigilan si Karina sa paggawa ng padalos-dalos na pagpapalagay. Sa katunayan, nakita niyang ang batang si Hakama ay nakasuot ng espesyal na damit Kadama, isa na iginagalang at may mataas na kalidad kahit sa kabisera. Ang mga bata sa nayon ay hindi nagsusuot ng ganoong maharlikang damit, kaya't kinukumpirma na sila nga ay galing sa nayon, pinapatunayang mali na naman si Karina. Bagamat sigurado siya sa babae, hinugot ni Argus ang kanyang espada at itinutok ito sa lalaking nakatayo sa harap niya, sinasabing iba ito sa iba. Una, hindi pa niya kailanman nakita ang damit ng lalaking ito, nagtatanong kung saan siya nabibilang.
Ibinahagi ng banal na kabalyero na maraming bandido ang gumugulo sa daan sa pagitan ng nayon ng Kadama at ng Kabisera. Posible na ang lalaking ito ay isa sa mga bandidong sinusubukang ipuslit ang mga bata at kasama rin si Hakama sa gawain habang nagkukunwaring walang sala. Sinubukang sumali ang batang babae na itanggi ito, ngunit walang isa man ang naniwala sa kanya. Nang hindi pinag-iisipan, nag-ipon ng lakas si Hakama para sumugod. Pero napaligiran siya at hindi siya makaalis dahil sa ilang mahiwagang espada na nakatutok sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Natamo niya ang papuri ng banal na kabalyero. Sa pagkakaroon ng banal na kapangyarihan, habang ang ating bata ay talagang humanga sa kapangyarihan ng isang banal na kabalyero. Malakas ang kakayahan ni Argus, nakita agad yun ni Jean, at ngayong nasa posisyon na siya ng tunay na awtoridad, hinihingi ng banal na kabalyero ang paliwanag kung saan nanggaling ang lalaki. Ang impormasyong yun ang magiging batayan kung papayagan bang mabuhay ang ating bata o hindi, pero sa pagkarinig pa lang yun, tinitigan na siya ni Jean ng masama. Matindi ang tensyon, pero sa huli, nagpa siya si Bro na huwag nang ituloy ang kanyang nararamdaman at basta na lamang bumulalas na galing siya sa baryo ng Kadama. Biglang tumayo si Karina para sabihin sa kanya ng harapan na sinungaling siya, pero totoong tinanggap ni Argus ang paliwanag na ito at ibinaba ang kanyang armas. Nakakagulat ang pagbabago ng kanyang isip, lalo na't kanina lang ay nagbabanta siya. Nararamdaman ng banal na kabalyero na hindi nagsisinungaling si Jean, habang opisyal namang idineklara ni Hakama si Jean bilang tagapangalaga ng nayon. Ang ideya ng isang tagapangalaga ay nakakakuha ng atensyon ng banal na kabalyero, pero hindi niya ito sineseryoso at tumalikod para umalis. Sumakay siyang muli sa kanyang kabayo, at humihingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos. Ginagawa lang ni Argus ang lahat ng iyon bilang bahagi ng kanyang trabaho. Ang kapitan, naiintindihan na magkikita sila sa kaharian sa hinaharap. Sa katunayan, inaalok pa niya sila na hanapin siya kung magkaproblema sila. Pagkasabi niya nito, nagmamadali siyang umalis, ikinahihiya ni Karina na gustong may mangyari sanang mas malala sa kung anong dahilan. Kahit si Jean ay naguguluhan sa kakaibang pagkauhaw ng babaeng ito sa drama. Sa susunod na tagpo, nakikita natin ang grupo sa kanilang daan patungo sa susunod na destinasyon. Pinipilit ni Karina ang kanyang sarili ng walang dahilan, binibigyang diin na kainahinala si Jean at hindi dapat nila pinayagan ang mababang uring yun na makatakas. Ang mga salita, mababang uri na nakabitin sa kanyang lalamunan. Kinukutsa ni Argus ang babae dahil hindi niya alam kung sino talaga sa kanila ang mas mababang uri. Kinukumpirma ang kanyang mga iniisip, sumasang-ayon din si Ria, na ikinagulat ni Karina. Sa katunayan, idinidiin niya kung gaano kalayo ang agwat nila, halos tulad ng Diyos, sa lalaking kaharap nila noon. Sinubukan pa nga ni Argus na kumilos ng 3 beses sa isang pagkakataon, pero hindi siya pinahintulutan ng kanyang determinasyon. Ramdam niya nakikilos agad si Jean, na nakalagay ang kamay sa kanyang bulsa, at pinigilan siya bago pa man niya magawa ang kanyang balak. Ngayon ay hindi ko na alam kung ano na ang iyon ang ibig sabihin, pero napakahusay ng ating bida. Sa totoo lang, sinubukan pa ni Argus gamitin ang kapangyarihan ng Diyos, at sa harap ni Jean, hindi man lang yumandar ang kapangyarihang yun, kaya natakot si Karina. Ang parehong galaw na ginawa niya kay Hakama at halos malagay siya sa alanganin ay hindi man lang gumana sa kanya. Sinubukan din ni Ria ang parehong bagay, pero nabigo rin, na nagpapahiwatig na malaki ang agwat ng kanilang lakas kumpara sa isang halimaw na tulad ni Jean. Ang ganoong kagalingan, kahit sa pananaw ni Argus, ay kaya lamang gawin ng pinakamataas na commander sa Night Order. Nagngiwi sina Ria at Karina. Ang babaeng yun ay walang ideya kung gaano kalayo ang agwat nila noon. Binibigyang diin ni Prince Charming na nakatagpo lang sila ng isang kakaibang nilalang, isang pambihira na iba sa lahat, at ayos lang kung nagkamali si Karina dahil bago pa lang siya sa kanilang grupo. Para naman sa pumatay sa sumalakay sa baryo ng Kadama, hinala ni Argus na iisa lang ito. Iniisip ni Karina na mapanganib ang sitwasyon, ngunit matalino ang kanyang kapitan at naniniwalang mapanganib na atakihin ng isang tao nang walang anumang impormasyon tungkol dito. Naniniwala rin siya na si Jean ay medyo kalmado lang sa pagiging pasibo, at sa ngayon ang kanilang layunin ay bumalik sa kabisera ng kaharian. Tanggalin na dahil hindi na sila kailangan. Ang huling bagay na pinag-usapan nila ay ipaalam sa guild ang tungkol sa sitwasyon ng mga bandido, at sa isip ni Argus,
nananatili siyang nagtataka tungkol sa karakter ng Diyos tagapagbantay ng nayon ng kadama. Sana maging kakampi nila ang taong yon, malulutas nito ang maraming problema na dinaranas ng kanilang bansa. Sa susunod na tagpo, muling nasa daan ang ating bida kasama si Hakama, na binabanggit kung paano sila nakatagpo ng isang kawili-wiling tao kamakailan. Iniisip niya kung lahat ba ng banal na kabalyero ay kasing lakas ng nakilala nila, ngunit nilinaw ni Hakama na si Argus ay pambihira. Kahit sa hanay ng mga kabalyero, ang pinakamahusay lamang ang itinuturing na mga banal na kabalyero upang maging kanilang mga pinuno. Si Argus ay nasa tuktok ng kanilang hanay. Iginigiit pa nga niya kung gaano kabilis ang pag-activate niya ng sining ng espiritu noong isang araw, isang terminong hindi pamilyar sa ating binata. Tila sa kasalukuyang panahon, ang paghiram ng kapangyarihan ng mga espiritu ay tinatawag na banal na kapangyarihan, at ang mga teknik na ginagamit upang linangin ang kapangyarihang iyon ay karaniwang ang pamamaraan ng espiritu o sining ng espiritu. Sa madaling salita, ang mga nanomachines ni Kagura at Jin ay karaniwang tinatrato na parang mga espiritu na hindi nila maintindihan. Alam niya na dapat silang magmukhang isang talagang magulong kathang-isip para sa kasalukuyang panahon, pero hindi niya maiwasan at maalala ang matinding damdamin ni Karina tungkol sa mga mas mababang nilalang. Nagdulot ng interes kay Jin ang termino at natutunan niya na ang kasalukuyang panahon ay may iba't ibang lahi ng tao. Mayroon ding mga kahawig ng insekto at isda, at batay sa sinabi ng kanyang lola, may isang lahi pa nga na maaaring tumira lamang sa tubig o sa mga partikular na rehiyon. Nagbago iyon sa paglipas ng panahon, dahil ang mga nilalang ay nag-evolve para umangkop sa kapaligiran. Ang linyang ito ay nakakabighani kay Jin, na agad na napagtanto na. Ibig sabihin, ang ilang nakaligtas sa sangkatauhan ay maaaring siyang dahilan upang simulan ng isang siklo ng ebolusyon 100 milyong taon pagkatapos. Ayaw niyang masyadong isipin ang malaking pagpapalagay na ito. Sa halip, naiisip ni Jin na ang mga taong hindi nagbago at umayon sa kapaligiran ay naging katatawanan at tinawag nilang mababang uri. Dahil hindi sila makaayon, itinuturing silang pinakamababa at mahina, kahit na tinatrato sila ng kanilang lipunan na parang walang halaga, ipinagbibili sila bilang alipin. Ang konsepto ng pang-aalipin na umiiral sa panahong ito ay gumugulo sa ating bida, ngunit si Hakama ay nananatiling matatag. Sa sarili niyang opinyon, masigla niyang sinasabi na halos walang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga mabababang nilalang. Hindi niya maintindihan kung bakit minamaliit ng mga tao ang iba dahil lamang sa pagkakaiba. Bawat tao ay may kanya-kanyang kakaibang katangian, at sa pakikinig sa kanya, humanga si Jin sa pag-uugali ng batang babae. Habang nag-uusap sila, biglang may sumulpot sa harapan nila, mukhang gasgasan at bagbog. Bumagsak ang batang ito sa kalsada, nagmamakaawang tulungan sila habang dali-daling lumapit si Hakama sa kanya. Pinagmasdan ni Jin ang bata na pagtantong ito ay walang katangiang hayop base sa tainga, kaya ibig sabihin tao siya. Puno ng pasa mula leeg hanggang paa ang bata. Hindi normal ang mga sugat na ito para sa isang simpleng aksidente. Sinusubukan ni Hakama na buhatin ang babae, habang ginagamit ni Jin ang kanyang kapangyarihan para tulungang pagalingin ang tao. Imbes na magpasalamat, biglang nag-iba ang ugali ng bata at naglabas ng patalim na itinutok sa leeg ni Hakama, nagbabantang papatayin siya kapag gumalaw siya kahit 1 pulgada mula sa kanyang kinatatayuan. Malayo na ang sitwasyon sa inakala ng ating binata. Alam na niya ngayon na. Dinaya na siya simula pa lang. Inaalam din niya ang paligid para tingnan kung sino ang malapit. Isang lalaki ang biglang lumitaw, pinupuri si Puar sa ginawa niya sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ang kakayahang ito ay tinatawag na stealth camouflage. Gumagana ito dahil sa mga nanomachine na sumisipsip ng mga imahe sa paligid at ginagamit ito para lumikha ng balabal ng pagkawala. Ang kahinaan lang nito ay nawawala ang invisibility kapag gumalaw, pero nagamit ito ng maayos ng mga lalaking ito. Minamaliit ng kapitan si Jin, tinatawag siyang mababang uri at dahil sa pagkakaroon niya ng ilang magagandang mga damit, tinatanong din niya kung saan nanggaling si Jin, pero ang bata natin ay walang imik at tahimik lang kaya hindi siya sumagot. Nag-aalalang tinawag siya ni Hakama, habang nagbabanta ang kapitan na sasaktan ng babae kung gumalaw man lang siya. Kumilos muli si Hakama ng mag-isa sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan, pero sinigawan siya ng bata natin na tumigil agad. Ayaw niyang gamitin niya ang ganoong kapangyarihan laban sa mga tao,
na nagpapahiwatig na mapanganib ito. Hindi alam ng batang babae ang gagawin, habang ang kapitan namang si Bandit ay nagagalak na napagtatanto na may banal ding kapangyarihan ang babae. Tinatanong nila si Jean kung kaya rin niyang gumamit ng ganoong lakas, pero trip ni Bro na magbiro kaya nagkukunwari siyang isang misteryong dapat alamin. Inis, sinipa siya ng maton, pinapaalala sa mababang uri na manahimik na lang. Hindi nagustuhan ng kapitan na sinisira ng kanyang tauhan ang kanilang paninda. Pero, wala rin naman silang masyadong inaasahan na maibibenta sila sa magandang presyo. Hindi man lang nila isinasaalang-alang na maaaring may kapangyarihan si Jean dahil mukha siyang mababang uri. Kasabay nito, napagtatanto na ni Hakama na mga bandido at alipin ang mga ito. Mga negosyante na ibinabala sa kanila ni Argus. Ang pinuno ng bandido ay gumamit din ng kanyang mahika para unahin ang dalaga, habang si Hakama ay natatakot na sila'y madakip at ipagbili. Sa sumunod na tagpo, nakakatawa, ginaisang siya ni Jean mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Walang damit ang Bro kasi ninakaw ng mga loko ang lahat ng gamit niya, tanging ang kanyang salawal lang ang natira. Mukhang ayos lang si Hakama, pero nagtataka siya kung nasaan sila. Mukhang isa itong lugar kung saan pinananatili ang mga alipin. Ipinaliwanag ni Jean na ito ang taguan ng mga bandido, tinuturo pa nga yung mga nahuli bago sila. Mukhang hirap na hirap ang kalagayan ng lahat ng mga to. Karamihan ay mga mas mababang uri. Madilim ang tagpo, pero nakakatawa, mas nagtataka si Hakama kung bakit nakalantad ang dibdib ng lalaking to. Ipinapaliwanag ni Jean na inalis daw sa kanya ang lahat dahil sa kakaibang itsura niya, pero namamangha lang siya kung gaano katapang ang lalaking to kahit wala siyang damit. Mukhang ito ang pinakaangkop na kasuutan kay Jean para sa ginhawa, pero bukod doon, pinagtataka niya kung bakit hindi siya lumaban noong una pa lang. Sa kanyang maladyos na kapangyarihan. Kaya niya sanang puksain sila agad-agad. Bago pa siya makasagot, pinapasok si Puar sa loob ng silid para sa almusal. Pagkakita niyang gising na sila, inalok niya sila ng pagkain. Inis na inis si Hakama, pero wala talagang pakialam si Puar kung kamuhian man nila siya o hindi, dahil wala naman siyang inaasahang mapapatawad siya. Naiirita ang dalagang busilak, pero nagulat si Jean ang asol ang buhok nang tawagin niya itong mabait. Labis itong ikinagulat ng nagkukunwaring biktima, pero ang totoo, ibinahagi ni Jean na ang masasamang tao ay hindi man lang iniisip kung mayroon mang napupuot sa kanila o kung karapat-dapat ba sila. Kapatawaran, sapat na naisipin ni Puar ang mga bagay na ito para sabihing mabait siya. Gayunpaman, tapos na ang lalaking nakapantalon sa pagyayoga at dumiretso na sa tunay niyang pakay. Humawak siya sa mga rehas na parang si Uncle Iro, at literal na yumuko ang mga ito para makagawa ng daan palabas. Napanganga si Puar sa kanyang nakita. Ang totoo, matagal nang hinihintay ni Jean si Puar para sa pribadong usapan. Nagtataka ang bughaw na buhok kung bakit, pero nararamdaman na ni Jean na napilitan siyang magtrabaho dahil may isang taong mahalaga sa kanya na nakakulong dito. Saan man, natatakot si Puar kung paanong napakatumpak ng hula ng lalaking ito. Ginagamot pa nga nito ang kanyang mga sugat, idinidiin na ang tanging dahilan kung bakit siya naloko ay dahil alam niyang totoong sugat nga ang mga sugat ng babae. Hindi naman talaga sinasaktan ng mga kriminal ang sarili nilang mga kasama hanggang sa malapit ng mamatay. Kaya agad niyang nalaman na si Puar ay pinipilit at ginagamit sa trabaho. Dahil sa mga salita ni Jean, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong ibahagi na ang kanyang nakababatang kapatid ay banihag ng mga masasamang loob na ito. Palagi silang nagbabanta na, ipagbili ang bata sa ibang bansa kapag sumuwi siya, na hindi na nila ito makikita pang muli. Napahagulhol si Puar, bumigay na pati ang mga magulang niya ay pinatay ng mga walang pusong ito kaya ang kapatid na lang niya ang natitira. Sa pagkarinig pa lang ng kwento niya, nag-aalab ang galit ng lalaking ito na hindi pa niya nararanasan. Literal na nagngingit-ngit sa galit si Jean, at nauunawaan na ni Hakama kung bakit nagpahuli siya ng ganito. Ang layunin niya ay iligtas ang mga taong ito, pero alam din niya na matigas ang ulo at nakakainis ang mga kontrabida. Kahit isang makatakas lang ay magdudulot ng kapahamakan sa bandang huli, dahil kaya nilang itayo muli ang kanilang kapangyarihan at lumikha ng gulo muli. Sa madaling salita, gusto ni Bro na durugin ang mga ipis na ito ng sabay-sabay, at nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagbugbog ng husto sa balahibong ito na nasa likod. Dahil bukas na ang daan, balak ni Gojo Satoru na wasakin ang mga hamak na ito.
Mas kilala ni Jean ang pag-iisip ng mga kontrabida kaysa sa kahit sino, at mauunawaan natin ito kapag bumalik tayo sa nakaraan ng 100,000,000 taon, noong ang sibilisasyon ng tao ay umabot sa kanyang teknolohikal na kasukdulan. Ang bata noon ay sawi at walang-wala. Ang kanyang unang mga iniisip, sana ay hanggan ang katarungan sa mundo, ngunit ang paghanga na iyon ay may kasamang pangalawang, mas nakakabalisa na pagkaunawa. Anumang mundong nangangailangan ng katarungan ay puno rin ng napakaraming masasamang tao. Mga taong gustong sumubaybay sa kanya, halimbawa, ang pamumuhay ng ordinaryong buhay ay isang bagay na dapat purihin, ngunit sa uri ng kapaligirang kinalakihan niya, hindi naranasan ng batang lalaki ang kapayapaang gusto niya. Kaya pagdating sa mga taong sumubok na gamulo sa kanya, literal na dinurog sila ni Jean sa bigat ng kanyang kapangyarihan, sinira sila sa paglipas ng mga taon. Pinabagsak niya ang masama, mga tao saan man siya magpunta, patuloy na sinisikap na pigilan ang mga gumugulo sa kapayapaan ng mundo. Hanggang sa isang araw, may isang lalaking lumapit sa kanya, nagmumungkahi ng ibang pananaw. Akala niya na si Jean ay isinilang sa maling mundo, at iyon ang nagdadala sa atin pabalik sa kasalukuyan. Ang ating bida ay naglalakad ng may kumpiyansa para harapin ang mga kalaban sa harap niya, matapos ng pabagsakin ang maraming kalaban. Gusto lang niyang dagdagan ang kanyang bilang ng tagumpay, at hindi sumasagot sa anumang tanong, itinapon niya ang isa sa kanila sa mga tauhan sa harap. Sa sandaling saluhin ng isa sa kanila ang lalaki, biglang sumugod ang ating bida na may napakabilis na. Sumisipa at halos patayin ang isa. Labis na nasindak ang kaibigan niya dahil basta na lang itinapon ni Jean ang lalaking ito na nag-iwan ng butas sa pader, na para bang isa siyang halimaw na hindi alam kung paano tumigil. Sa takot, tinangkang tumakas ng lalaki pero wala rin. Tanging ang kanyang nakakakilabot na sigaw ang umabot sa mga bihag sa ibabang palapag. Ramdam ni Poir na ang sigaw na ito ay galing sa iba. Talagang nagtataka na siya kung sino ba si Jean. Walang pakundangang ibinunyag ni Hakama na ang lalaking ito ay parang isang Diyos, at wala silang dapat ikabahala dahil aayusin niya ang lahat mag-isa. Sa ngayon, kailangan nilang sundin ang mga utos niya para lumabas, pero nakakatakot para kay Poir na malapit na silang mailigtas. Ang pinuno ng mga bandido ay hindi basta-basta matalo, kahit na may talento siya sa malakas na mahika ng Diyos. Sa labanan ng pisikal na lakas, mahirap isipin na may makakatalo sa taong yon. Pero habang nag-iisip ng mga walang kwentang bagay si Poir, nanginginig na ang tuhod ng lalaki sa harapan ng bida natin. Nagmamakaawa ang boss kay Jean na tumigil, inaalok siya ng sandamakmak na pera, pati na rin mga alipin. Bukod dito, ang kapatid ni Poir ay nakakulong sa silid na ito. Nandidiri si Jean sa simpleng mungkahi na alukin siya ng mga alipin. Pinatay niya ang isa pang lalaki sa harap ng boss, habang nagtataka ang pinuno ng mga bandido kung ano ang nangyayari. Parang hindi man lang gumagana ang kanyang mga sining ng espiritu sa harap ng kanyang katawan. I mean, mga kapangyarihan. Pero higit pa roon ay ang misteryo kung bakit nagkaroon si Jean ng lahat ng kapangyarihang ito. Nakakatawa, tinawag ng ating bida ang pay-asong ito na isang kulang sa lutong kontrabida, dahil ang totoong mga kontrabida ay may lakas ng loob tumakbo kapag alam nilang talo na sila. Ngunit ang pinuno ng mga bandido kasama ang kanyang mga tauhan ay mga mapangmata at mapanghusga. Niloloko ang kanilang sarili na baka kaya nilang manalo. Pero sa sandaling matakot silang malapit na silang matalo, nagsisimula na silang magmakaawa. Sa totoo lang, nakakatuwa ang panlalait na ito, at sumusunod sa payo ng ating bida, iginalaw ng lider ng bandido ang kanyang mga paa para tumakbo. Dumiretso siya sa elevator para hilahin ang lever, at pinakawalan ng isang lihim na sandata na ikinulong nila tulad ng isang halimaw. Nagulat si Jean nang makitang may isang corrupted sa ilalim ng kontrol nila. Isa itong malakas na halimaw na nakuha para sa isang tiyak na noble. Ang nakakabahala sa akin ay kung paano hindi nakawala agad sa hawla niya ang kulay ubing Arnold Schwarzenegger na ito. Ang leader ng bandido ay, masayang-masaya akong bigyan si Jean ng hamon, na nangangakong gagawing magulo ang lahat habang umuungalang nilalang ng kanyang sigaw ng labanan. Ang unang atake ay ginawa ng napasama na halimaw, na kumakayod upang pabagsakin si Jean sa kanyang kinatatayuan. Naharang ang atake, na nagbigay sa atin ng tanawin ng malaking guyat na yun sa proseso. Ang pinuno ng bandido ay naiwan na walang imik sa lakas ng puwete ni Jean. Ibig kong sabihin ang lakas ng kanyang mga kalamnan.
Samantala, ibinahagi ni Jean na literal siyang ipinanganak na may superhuman na katawan, na nagtataglay ng mga fiber ng kalamnan na ilang beses na mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Ngayong turno na niyang umatake. Sinisipa ng lalaking ito pabalik ang nilalang, bago na ngakong ilalabas pa ang kanyang lakas. Nagpakawala si Bro ng alon ng Kamehameha na parang Goku, winawasak ang halimaw sa isang bagsak. Ang dami-daming Saturday, at ang pinuno ng bandido ay bumalik kung saan siya nagsimula, nakaluhod muli. Tinitigan siya ni Jean, iniisip kung ano ang gagawin ng kawawang masamang ito. Ngayong wala na siyang pagpipilian, sinusubukan ni Bro na magpalusot, nagmamakaawang patawarin. Pero ang aking maluwalhating puting buhok na hari ay sumagot ng isang suntok sa mukha, tinatanggihan ang anumang pagkakataon ng awa. Pagkatapos maayos ang usapan, binawi niya ang kanyang gamit sa pagkuha ng aura, at humingi ng paumanhin sa mga bata dahil kailangan niyang maghintay. Una, gusto ni Bro na suriin ang mga dokumento para makakalap ng direktang ebidensya ng kanilang mga kasalanan. Binuksan niya ang isang drawer at nakita ang isang kawili-wiling set ng mga tala. Isang sulyap pa lang dito ay maiisip mong nanalo na siya. Ngunit hindi, wala siyang ideya kung ano ang binabasa niya. Hindi niya pamilyar ang wika, kaya masyado siyang abala para humingi ng tulong kay Hakama. Kahit na, hindi talaga maintindihan ni Jean kung bakit ginagamit ng mga bandido ang mga sira. Para makumpirma ang kanyang hinala, sinusuri niya ang mga punit-punit na labi ng halimaw na kanyang tinalo. Sa ganitong paraan, makakapasok siya sa mga kamera ng mga nakapaligid na nanomachine na lumulutang sa silid. Gusto ni Jean na tingnan ang mga record ng nakaraang linggo man lang, at napadpad sa isang footage na kanyang gusto. Lumalabas na isang maharlika ang lumapit sa kanila kasama ang halimaw, at tumangging magpaliwanag ng kanyang mga intensyon sa nilalang. Sa halip, iniwan niya sa kanila ang isang maliit na pahiwatig, ipinahiwatig ng tusong kontrabidang ito ang pagbagsak ng bansa sa lalong madaling panahon. Isinulat ni Jean ang detalyeng ito para sa ibang pagkakataon, habang ang eksena ay lumipat sa mga batang makatakas sa kinalalagyang kulungan. Sa huli, muling nagkita si Puar at ang kanyang nakababatang kapatid. Mahigpit silang nagyakapan, nagpapasalamat na walang gaanong napahamak sa kanila. Bamaling siya kay Jean at itinuring itong isang Diyos, nagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginawa, ngunit tumanggi si Bro na tawagin siyang ganon. Bukod pa rito, nagtataka siya sa mga taong nakasuot ng pulang uniforme na kasalukuyang dinadakip ang mga bandido. Lumalabas na sila ay mga tauhan ng guild. Sa katunayan, ang taong may maringal na buhok at balbas na nakatayo malapit sa kanila ay ang guildmaster ng kanilang lungsod. Interesado rin ang taong yun kay Jean at lumapit para magtanong kung siya ay may kinalaman sa insidente. Kinukumpirma ng bata natin ang kanyang ambag, na humihiling kay Padrak na ipakilala ang kanyang sarili ng formal bilang pinuno ng samahan, at pasalamatan siya sa kanyang mga pagsisikap. Tiningnan niya agad ang lalaki, gulat na gulat kung paano matatalo ng isang tao ang napakaraming tao nang hindi man lang nasaktan. Sa kabila ng itsura ng isang mababang uri, alam ni Padrak na hindi biro ang lalaking ito. Ibinahagi ng pinuno ng samahan na ang insidente ay nagresulta sa napakalaking pinsala. Ang mga kahilingan para sa paglipol ng bandido ay napakataas. Dahil dito, nagtataka si Jean dahil sa isip niya, anumang Panginoon. Gagawin niya ang lahat para unahin ang pagdakip sa mga bandido. Tumawa ang pinuno ng samahan, nagtatalo na kahit ang Panginoon ay walang ganoong kalakas na kapangyarihan. Ang pagharap sa mga krimen ay itinuturing na tungkulin ng mga miyembro ng samahan, ang mga sumumpa ng katapatan sa hari. Kahit si Panginoong Shapayon, ang pinuno ng lupaing ito, ay gumawa ng mga krimen, kailangan pa rin nilang iulat ang sitwasyon sa hari, kahit na parang malayo mangyari ang ganoon. Tiwala si Padrak sa kanyang palagay, habang inihahambing naman ni Jean ang sitwasyon mula sa 100 milyong taon na ang nakalipas, na pagtatanto na ang isang Panginoon ay kumakatawan sa isang alkalde, at kumikilos ang guild na parang pulis. Kahit na ganoon, si Lord Shapayon ay hindi basta-basta mapagkakatiwalaan. Nagpasya si Jean na isuko ang lahat ng dokumentong nakuha niya mula sa mga bandido, nagtatanong kung may maitutulong ba ang mga ito sa guild. Binasa ng guildmaster ang isa sa mga ito, at natanto niya na isa itong kumpletong listahan ng mga nakipagkalakalan sa mga bandido. Dahil sa listahang ito, madali nilang mahuhuli ang buong grupo. Dahil sa pagkausyoso,
Tinanong ni Jean kung nasa listahan din ang pangalan ng City Lord. Ngunit nakakamangha, wala sa listahan ang pangalan ni Lord Shapayon. Kaya siya'y isang tusong kontrabida na nagtatago ng kanyang mga bakas. Sa ngayon, wala pang masyadong magawa si Jean sa sitwasyon. Nakatulong siyang palayain ang mga alipin, kaya gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari sa kanila ngayon. Tinitiyak ng guildmaster sa kanila na pananagutan ng guild na ibalik sila sa kanilang mga tahanan kung may na-i-file na missing report. Pero para sa mga walang ganito, sa kasamaang palad, wala silang mapupuntahan. Ang sistema ay bulok dahil ayaw nitong isaalang-alang ang mga kaso tulad ni Napor at Nino, na nawalan ng mga magulang, kaya humihingi si Jean ng isang masisilungan para sa kanila. Nakakagulat, ang panahong ito ay hindi man lang may silungan sa bayan. Si Padrak lang ang makakahanap ng trabaho para sa mga batang ito, pero dahil pareho silang itinuturing na mababa, magiging mahirap din yun. Nagtatampo ang mga bata, habang si Jean ay nadismaya na pareho lang ang lahat sa mundong ito. Ayaw niyang iwanan ang mga batang ito ng mag-isa, kahit walang mapapasukang trabaho. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isip, kaya tinanong niya sila kung handa silang magtrabaho sa ibang lugar kung may pagkakataon. Sumang-ayon si Por at gustong subukan, na nagpaalala kay Jean sa gintong kabalyero na si Argus, na minsang nag-alok na tumulong kung kinakailangan. Sa susunod na eksena, tayo ay nasa Maharlikang Kabisera, Kerm Osha, para bisitahin si Argus. Pabalik na ang banal na kabalyero nang bigla siyang makaramdam ng malamig na di inaasahan. Pagdating sa kanyang tirahan, sinabi niya sa kanyang koponan na magpahinga para sa araw na yon. Bumalik si Argus sa kanyang silid. Sinalubong siya ng maraming katulong at mayordomo, na tinanggap siya ng may pagmamalaki at karangalan. Ang una niyang ginawa ay magtanong ng balita, at sa reaksyon ng kanyang mga lingkod, na hinuha ng banal na kabalyero na may nangyari. Nagpaumanhin ang mayordomo sa pag-istorbo sa kanyang Panginoon gayong kapapanumbalik lamang niya. Habang nangyayari ito, pinapanood ng kanyang kapatid na babae ang eksena mula sa itaas ng may matalim na tingin. Natanggap ni Argus ang ulat at agad sumakit ang ulo. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya, dahil tila biglang sumulpot ang isang mananalakay sa loob ng kabisera at nagdulot ng kaguluhan. Ang tanong kung paano ito nakapasok ay hindi gaanong mahalaga sa kanya, kundi kung sino ang tumulong para makapasok ang nilalang na iyon ang tunay na problema. Ang hinala niya ay mayroong taong galing sa Harnask Academy, isang lugar na puno ng kahina-hinalang taong nagbabalak ng kanyang pagbagsak. Gayunpaman, kailangan niya agad ng mga kasama upang kontrolin ang sitwasyon ng kabisera, at sa pagkakataong ito, ipinagpatuloy ni JYN at ng kanyang grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa kabisera. 3 araw ang lumipas sa misyon ng pagpuksa. Nagsimulang magtaka si Puar kung mayroon ba talagang trabaho para sa mga tulad nila sa kabisera. Dahil mabait si JYN, tiniyak niya sa kanila na ang kanilang kakayahang magbasa at magsulat ay malaking kalamangan na, kaya hinimok niya ang bata na magkaroon ng mas maraming kumpiyansa. Sa kabilang banda, itinuro ni Hakama ang malayo, ibinabahagi na malapit na ang kabisera. Lubos na namangha ang ating binata nang titigan niya ang napakagandang kabisera ng kaharian. Pagsapit ng gabi, dumating sila sa loob ng kapital, ang lugar ay abala sa mga tao sa paligid. Ipinapakita ni Hakama na ang kapital ay umaasa sa mga inaangket, na nangangahulugang lahat ng uri ng produkto ay makukuha dito, kahit na ang damit na kadama na minsan nilang nabanggit. Nakita ni JYN na ito ay kawili-wili at napapansin din ang maraming mutanteng insekto. Napakaraming lahi dito, na nagpapakita kung paano silang lahat umunlad ng iba-iba. Malinis ang mga kalsada, ang kaligtasan ay mataas din sa kapital, ngunit kahit na may lahat ng mga benepisyong iyon, mayroon pa ring ilang hindi magandang bahagi. Iniisip ni JYN na bawat panahon ay may kanya-kanyang problema. Tinanong niya si Hakama tungkol sa pagsusulit sa pagpasok sa akademya, at nalaman niyang gaganapin ito sa susunod na linggo. Maghihintay sila hanggang sa magsimula ang pagsusulit, ngunit sa pagdinig sa kanilang usapan, nagtataka ang isang babaeng blonde kung interesado ang grupong ito na pumasok sa Harnask Academy, lalo na at mukha silang mga hindi gaanong kagalingan. Dumating kami sa mga silid ng hotel, kung saan agad na humiga sina Hakama at Nino sa malalambot na kama. Sa wakas, makakatulog na sila sa maayos na lugar, at natupad na ang unang layunin ni JYN na makarating sa kapital.
Dahil dito, napapaisip siya kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos, dahil kahit na ito ay isang bagong panahon, kailangan pa rin niyang humanap ng paraan para kumita ng pera para mabuhay. Sabi nga pala, nakakuha si Bro ng malaking halaga dahil sa paglipol ng mga bandido, pero alam niyang hindi ito magtatagal, lalo na sa kanilang apat. Dagdag pa rito ang problema sa paghahanap ng trabaho para sa mga batang ito, at ang agarang solusyon dito ay ang pakikipagkita kay Argus. Pero sa ngayon, wala silang alam tungkol sa kinaroroonan ng lalaki o kung anong mga koneksyon ang makakapagturo sa kanila sa kanya. Nag-iisip si JYN ng iba't ibang posibilidad, inuuna ang pag-iimbestiga sa mga corrupt. Alam niyang may mga tao sa panahong ito, sumusubok na pagsamantalahan ang mga halimaw na yun para sa sarili nilang layunin. Likas na mapanganib ang mga corrupter, kaya hindi sila dapat pabayaan. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang hayaan na muling humarap sa ganap na pagkalipol ang mga buhay. Siya nga pala, casual niyang tinanong si Hakama kung ano ang ginagawa ng mga tao sa bansang ito kapag kailangan nilang magsaliksik ng isang bagay. Lumalabas na nagbabasa sila ng mga aklat tungkol sa paksa o kumukonsulta sa isang taong may kaalaman. Medyo mahal ang mga aklat. Kahit sa nayon, kinailangan nilang magbasa ng sabay-sabay para lang makayanan ang mga ito. Kasabay nito, ipinagmamalaki ng maharlikang kabisera ang isang kamanghamanghang aklatan na nagpapadali ng pananaliksik. Gusto ni JYN ang ideyang yon, dahil ngayon ay magagamit niya ang aklatang yon para sa kanyang kalamangan at makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa laboratoryong iniwan ni Kagura. Sa susunod na eksena, si Bro ay nasa mesa ng receptionist, ngunit hayagang tinanggihan siya ng babae na gamitin ang pasilidad. Dahil ang mga libro ay itinuturing na sagradong pag-aari ng bansa, hindi nila pinapayagan ang sinuman na malayang makapasok. Tanging ang mga mag-aaral ng isang kinikilalang akademya o mga maharlika lamang ang pinapayagang gumamit ng ganoong lugar, na muling nagpapahirap sa sitwasyon para sa ating lalaki. Nakakatawang pinaalalahanan ni Hakama si JYN na si Bro. Hindi pa nga siya makabasa sa kalagayan niya ngayon. Kahit na sinusubukan niyang matuto ng mga letra, matatagalan pa bago niya lubusang maintindihan ang wika. Kamot ng kamot sa ulo ang Bro, parang may exam na pinaghahandaan, habang may dalawang lalaki na nakakubli sa balabal na palihim silang sinusubaybayan bilang bahagi ng kanilang misyon. Lumapit sila para kausapin si JYN para sa simpleng usapan, pero ang totoo, isa itong pag-uusap na nagsisimula sa isang mariing suntok. Agad namang hinawakan ng ating bida ang kanyang kamao bilang reaksyon, bago inasar ang lalaki sa kanyang kahangahangang asal sa kanyang pagpapakilala. Ganyan ang kaligtasan ng lungsod kapag may mga umaatake na parang ito, pero nananatiling mayabang ang lalaki at hinarang ni JYN ang kanyang kamao sa ere, na ilihis ang isang malakas na atake ng mahika. Pinuri siya ng mandirigma sa pagiging alerto, habang hindi maintindihan ni Puar kung paanong basta-basta na lang gumagamit ng kapangyarihan mula sa langit ang mga taong ito sa gitna ng lugar na tinitirhan ng mga ordinaryong tao. Gusto malaman ng ating bida kung anong problema ng mga talunang ito, at mabilis na napagtanto na may nagpapatamba sa kanya. Bagay lang ito sa kanya, kahit pa pinagbantaan ng mga bully ang grupo ni JYN na umalis na sa kabisera kung ayaw nilang mapahamak. Hindi talaga natinag si JYN sa kanyang posisyon, inaanyayahan. Subukan ulit ng lalaki na atakihin siya, pero nahuli ang kamao niya at halos sumubsob sa matigas na lupa. Pagkatapos niyang bigyan ng leksyon ang isa, humarap siya sa isa pa na nagpapakawala ng mahiwagang atake papunta sa kanya. Ayaw umiwas ni JYN at sinalubong ang nagliliyab na atake, kaya akala ng lalaki nakasakit siya ng malala. Pero mula sa usok, lumitaw ang isang kamay, at mabilis niyang hinablat ang lalaki at binuhat na parang wala itong bigat. Sa seryosong tono, kinutya sila ni JYN dahil sa kanilang kahinaan habang hinahamon niya ito, kung kaya pa nila. Bro, talagang ang parang Gojo Satoru sa kwentong ito. Samantala, nagtataka ang biktima niya kung paanong nagawa ng isang mababang uri ang ganitong kalakas na lakas. Bigla, pinatigil ng isang pangkat ng mga kabalyero ang laban. Si Karina ang naiinis dahil kailangan niyang gamblein ang kanyang araw ng pahinga dahil sa gulo. Wala man lang pakialam ang babae sa mga nanakit kay JYN, gusto lang niyang ikulong pareho sina Hakama at ang ating bida sa huling pagkakataon. Sa kabutihang palad ni JYN, gumawa siya ng eksena na nakaakit ng pansin ng isang taong konektado kay Argus,
kahit na sumisigaw siya sa mukha nito ngayon. Pagkatapos buwagin ng isang away sa kalye, nakita ni Karina si JYN at agad na nagiging excited dahil naniniwala siyang sa wakas na huli na niya ang mababang uri na si JYN na nagdudulot na naman ng gulo sa lungsod. Malapit na sana siyang magsimulang magsermon, pero isang demi-human na nanonood sa malapit ang lumapit sa kanya at umamin na nakita niya ang lahat ng nangyari. Ipinapaliwanag ng nanonood na si JYN ang unang inatake at nagtatanggol lang siya sa sarili niya noong away. Nang tignan ni Karina ang mga mukha ng mga umaatake, agad niyang napagtanto na ang mga ito ay ang kanyang mga karaniwang junior na pasaway mula sa Harness Academy. Tahimik siyang umaasa na hindi na naman kasali ang nakababatang kapatid na babae ng banal na kapitan sa gulo na ito. Tinatanong ni JYN si Karina kung nagpapatrolya siya at kinukwestiyon nito, sinasabi na akala niya ang mga miyembro ng guild ang humahawak ng ganitong tungkulin sa paligid ng lungsod. Sumagot si Karina na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin gabi-gabi na panatilihin ang kaayusan habang papunta siya sa isang kalapit na kafe. Ngayong nakita na mismo ni Karina kung paano madaling tinalo ni JYN ang ilang malalakas na estudyante mula sa akademya, nagsisimula ng maramdaman ni Karina na may katwiran ang hinala ng kanyang kapitan tungkol sa di umano'y mababang uring tao na ito. Ay maaaring tama nga, sinusubukan niyang magpaalam at pinapakiusapan si JYN na iwasan na muling mapahamak, pero hindi siya basta pinapalaya ni JYN at sa halip ay ginagamit ang pagkakataon para humiling na samahan siya upang makita niya si Kapitan Argus. Nang sa wakas ay makaharap ng matandang tao si Kapitan Argus ng ika-7 dibisyon, dumiretso siya sa punto at hiniling sa lalaki na kunin sila, pinapaalala kay Argus na siya ang dating nag-alok ng tulong. Nang tanungin ni Argus tungkol sa mga batang kasama niya, ipinaliwanag ni JYN na napaharap siya sa mga bandidong hinahanap ni Argus at nagawa niyang hulihin sila bago niya dinala sa guild. Nababalisa si Argus dahil nahihirapan siyang paniwalaan na may isang taong mukhang mababang uri ay nagawang gawin yun ng napakabilis. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni JYN na ipaliwanag na isinama niya si Nino at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Puar dahil wala silang ibang maaasahan at retratuhin sila ng hindi maganda dahil itinuturing silang mababang uri. Dahil doon, nagtanong si JYN sa kapitan kung maaari siyang ayusin ang ilang uri ng trabaho para sa kanila. Pinapaalala ni Kapitan Argus sa sinaunang tao na siya ay walang obligasyon sa kanila, ngunit sinasabi ni JYN na handa siyang akuin ang responsibilidad para sa mga bata dahil siya ang nagligtas sa kanila. Nakita ni Argus ang pangangatwirang ito na interesante habang ang mga bata ay tumitingin sa kanilang tagapagligtas na may pag-asa. Mabilis na may nabuong ideya ang kapitan at nagpa siya na gamitin ang mga bata bilang isang paraan ng pakikipagkasundo. Kalmado niyang sinabi kay JYN na papayagan niya ang mga bata na manatili sa kanyang lugar at magtrabaho doon kung papayag si JYN na magtrabaho bilang guro sa akademya. Tinanggap ni JYN ang kondisyon nang hindi nag-iisip ng mabuti at di nagtagal ang mga bata ay pinalitan ng kasuutan ng mga katulong. Nagpasalamat ng taimtim si Puar sa kapitan habang inuutusan ng kapitan ang iba niyang katulong na turuan silang mabuti at tiyaking walang diskriminasyon na mangyayari. Habang lumalakad palayo si JYN kasama si Argus, tinanong niya ang kapitan kung anong uri ng mga kondisyon ang kasama sa pagtatrabaho niya bilang isang instruktor. Ipinaliwanag ni Argus na kahit wala siyang malinaw na ideya kung saan talaga nagmula si JYN, sinasabi ng kanyang kutob na si JYN ay isang mapagkakatiwalaang tao. Pagkatapos ay dumiretso ang kapitan sa tunay na punto at sinabi kay JYN na gusto niya itong maging tagapagmanman sa loob ng Harness Academy. Seryoso si JYN at humingi ng malinaw na paliwanag at sinimulan ni Argus na ilarawan ang kasalukuyang agawan ng kapangyarihan sa loob ng kapital. Ayon sa kanya, ilang paksayon ang tahimik na naglalabanan para kontrolin ang trono dahil kritikal ang sakit ng hari at maaaring bawian ang buhay anumang oras. Dagdag pa niya, bukod sa karaniwang alitan sa paghalili, mayroon ding mga individual na walang lehitimong karapatan sa trono ngunit gusto pa ring agawin ang kapangyarihan. Tila ang mga taong ito ay lubhang mapanganib at ginagamit pa ang mga core apto, na tinatawag na mga mananakop sa panahong ito, bilang mga kasangkapan para isulong ang kanilang mga plano. Naaalala ni JYN si Lord Shapayon at nagsisimulang mapagtanto na maaaring mayroon pang mas magulong tao kaysa sa kanya. Sabi ng kapitan na gusto niyang ilantad ang mga taong ito at hanapin ang kanilang tagong lugar,
at ang lugar na pinaghihinalaan niya sa ngayon ay ang Akademya ng Harness. Kumatok naman si Argus sa pinto at ipinakilala kay JYN ang kanyang nakababatang kapatid na si Miria Alton. Ipinaliwanag niya na nag-aaral ito sa akademya at gagabay sa kanya doon. Agad namang nagpakita ng talas ng dila si Miria at tinawag si JYN na mababang uri ng nilalang katulad ng ginawa ni Corina kanina. Mabilis namang sinubukan siyang pigilan ng kapitan at pinaalalahanan na ang pagsasalita ng ganyan ay bastos. Gayunpaman, paulit-ulit niyang iginigiit na hindi siya sang-ayon na ibigay ang ganoong importanteng gawain sa isang itinuturing niyang mababang uri. Tinuturo ni JYN ang kanyang bastos na ugali, na ikinahiya ng kapitan, at humihingi siya ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali. Lumapit si Corina kay JYN at tahimik na bamulong na si Miria ay talagang may kakayahan, ngunit labis niyang ayaw ang mababang uri. Patuloy na bamabato ng panlalait si Miria kay JYN at sinasabing hindi niya ito nakikita bilang isang kwalipikadong gumanap bilang isang instruktor. Pagkatapos ay pinalalapan ni Hakama ang sitwasyon sa pamamagitan ng casual na ibinunyag na hindi man lang marunong bamasa ang kanyang tagapag-alaga. Gayunpaman, mabilis na ipinagpatuloy ni Hakama sa pagpuri kung gaano kalakas at kayang gawin ni JYN ang maraming bagay. Dahil sa kanyang mga salita, napagtanto ni Corina na si Miria ang siyang nag-utos kanina sa mga estudyante ng akademya na atakihin si Argus. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin ang kapitan at nangako na didisiplinahin niya ng tama ang kanyang kapatid. Iniba ni JYN ang usapan at tinanong si Argus kung ano nga ba ang inaasahan niyang ituro sa akademya. Sumagot si Argus na mula sa kanyang mga obserbasyon, mukhang mahusay si JYN sa sining ng espiritu. Kaya naman naniniwala siya na si JYN ang perpektong tao upang ituro ang mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos, itinala niya ang 4 na pangunahing sining ng espiritu bilang pag-aapoy, paglabas, pagyeyelo, at pagpapagaling, at ipinaliwanag na ang makagamit kahit 2 sa mga ito ay dapat nang ituring na sapat. Nang marinig na ang mga batayan dito ay binubuo lamang ng 4 na sining ng espiritu, napagtanto ni JYN na ang pinuno ng bandido kanina ay talagang may kasanayan. Ang kakayahan na ginamit niya ay maituturing na isang espesyal na sining ng espiritu sa lugar na ito. Tahimik na ngumiti si JYN habang nagpapasya siya na maaari niyang baguhin ang paraan ng pag-unawa ng mga tao sa panahong ito sa mga espesyal na kapangyarihang ito. Ang kwento ay lumipat pagkatapos ng 1 linggo, kapag oras na para kunin ni Hakama ang kanyang pagsusulit sa pagpasok sa akademya. Sabay na pumasok si Argus kasama si JYN, dahil gusto niyang gampanan nito ang tungkulin bilang instruktor ngayong taon. Lumalabas na kada taon, isang dibisyon mula sa Night Order ang dapat pumuno sa posisyong ito, at sa pagkakataong ito, turno ng ika-7 dibisyon. Habang tahimik na naglalakad si JYN sa likuran nila, patuloy siyang tinititigan ng matabang lalaki na nagngangalang Rodman. Sa huli, nakarating sila sa opisina ng punong guro at magalang na binati siya ni Argus. Napangiti ang punong guro nang makita niya ang kanyang dating mag-aaral na napakahusay sa samahan ng gabi. Pagkatapos ay binanggit niya ang patuloy na pag-aaway ng mga grupo sa loob ng bansa at biglang pinuna si JYN, na sinasabi sa kapitan na hindi niya dapat baliwalain ang akademya at magpadala ng isang hindi gaanong mahusay na nilalang para humawak ng napakahalagang papel. Mariing iginiit ng kapitan na mas kaya ni JYN kaysa sa sinuman sa kanyang dibisyon. Nang mapansin ng payat na daga na si Lord Gita na tila handa na ang punong guro na tanggapin si JYN bilang kanilang tagapagturo, mabilis siyang tumutol sa ideya. Ngayon ay siya na ang kumukuha ng papel sa panlalait sa kawawa. Sinaunang tao, at mariing iginigiit na hindi nila maaaring pahintulutan ang isang nakabababang tao na kumuha ng ganoong posisyon. Ang punong guro ay bumaling kay Lord Rodman at humihingi ng kanyang opinyon tungkol sa pagtutol na ito. Ang matabang lalaki ay casual na sumasang-ayon sa alalahanin, ngunit nagpapakita pagkatapos ng praktikal na argumento tungkol sa reaksyon na maaari nilang harapin mula sa mga mag-aaral at iba pang mga instruktor. Sumali rin ang punong guro sa pagtutol at inamin na kapareho siya ng alalahanin. Napagtanto ni JYN na pinag-uusapan siya nang hindi siya kasama. Kaya humakbang siya at ipinagtanggol ang kanyang sarili nang may paggalang bago. Binabati sila. Kalmado niyang ipinakikilala ang kanyang sarili nang may wastong paggalang, ipinapakita na kaya niyang manatiling mahinahon kahit habang siya ay pinagtatawanan.
Pagkatapos, tinanong niya ang mga Panginoon ng isang direktang tanong, nagtataka kung hinuhusgahan ba nila siya dahil kamukha siyang isang mababang uri o dahil naniniwala silang kulang siya sa lakas na kinakailangan para sa tungkulin. Ngumiti ang prinsipal at sumagot na ang tanging ikinababahala nila ay kung tunay na mayroon siyang kinakailangang kakayahan. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung kaya niya itong patunayan sa kanila. Nang imungkahi ni Argus na sinubukan ng punong guro ang kanyang sarili, sumang-ayon siya, at isang mabilis na pagsubok na laban ay isinaayos sa Harnask Academy Spirit Arts Training Ground. Ang tusong payat na daga ang siyang humakbang pasulong para harapin si JYN. Tumatawa habang sinasabi na at least hindi masyadong mapapahiya si JYN dahil kakaunti lang ang estudyante sa paligid ngayon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng punong guro ang mga patakaran at nilinaw na maaari lamang silang gumamit ng spirit art sa paglalaban, dahil yun mismo ang inaasahan niyang ituturo ng kanilang bagong tutor sa akademya. Ang ilan sa mga estudyante ay nagtipon para panoorin ang laban, kasama si Miria na nakatayo sa gitna ng mga manonood. Siya ay nasa sabik dahil ito ang unang pagkakataon. Makikita niya mismo ang payat na daga na makipaglaban. Naiintindihan na ni JYN kung paano ito matatapos, ngunit bumantong hininga siya at hinayaan ang institute na masaksihan ang kanyang kapangyarihan. Si Argus naman ay nagsisimulang mag-alala. Ito ang unang beses na makikita niya ang taong inirekomenda niya na lumaban sa harap ng iba, at nag-aalala siya na baka mapahiya siya ni JYN sa harap ng lahat. Si Lord Gita naman ay mukhang excited at gustong tapusin agad ang laban habang pinapakita kay JYN ang kanyang lugar. Mabilis niyang ipinahayag na siya ang unang Seisilake at agad na nagpakawala ng malaking bolang apoy na sa tingin niya ay sapat na para talunin si JYN sa isang bagsak. Kalmadong naiwasan ni JYN ang atake ng madali habang nananatili pa ring kampante ang payat na daga na mananalo siya sa laban na ito at patutunayan na mali ang kapitan sa kanyang paghusga. Sumunod siya gamit ang kanyang pinakamalakas na atake na tinatawag na mga sibat ng kidlat, habang patuloy na iniiwasan ni JYN ang bawat atake at unti-unting kinakain ang kanyang nerbiyos. Habang naniniwala ang payat na daga na ang kaya lang gawin ni JYN ay tumakbo, tahimik namang bumantong hininga si JYN at iniisip na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi dapat gamitin laban sa mga tao. Gayunpaman, dahil wala nang ibang natitirang pagpipilian, sa wakas ay si JYN. Nagpas siyang ipakita ang kanyang kakayahan at sadyang ibinunyag ang isang natatanging sining ng espiritu. Gumamit siya ng atake na kumokontrol sa grabidad at sapilitang ibinagsak si payat na Panginoong Gita sa lupa, na nagpapakitang wala siyang laban at walang saysay ang kanyang kayabangan. Ang punong guro at si Panginoong Rodman na mataba ay parehong nagulat sa kanilang nasaksihan. Maging si Argus at ang kanyang kapatid na si Miria ay nakatayo roon na nakanganga matapos makita ang ganoong kalinis na pagpapakita ng kapangyarihan na hindi pa nila nasaksihan. Nang tanungin nila kung ano ang nangyari, kalmadong ipinaliwanag ni JYN na basta na lamang niyang minanipula ang gravity sa paligid ni Lord Gita. Nang marinig niyang sinasabi ng mga tao na wala pa silang nakikitang ganito, tahimik nang umiti si JYN habang napagtatanto kung gaano karami pa ang dapat matutunan ng mga estudyante pati na rin ng mga instruktor ng akademya. Nagngangalit ang mga ngipin ni Lord Gita sa pagkabigo habang nakahiga siya sa lupa, mukhang miserable. Dahil sa awa sa matandang lukot, sa wakas ay binitawan ng ating bida ang pressure ng gravity na pumipigil sa kanya. Nagalit si Gita, sumisigaw na ang isang teknik ng espiritu na tulad nito ay hindi dapat umiiral. Iginigiit niya na ang nakabababa ay gumagamit ng isang uri ng ilegal na daya. Tahimik na nakatayo ang aming bata doon at tinatanggap ang masasakit na salita na parang kampyon habang sumisigaw ang matanda sa kanyang mukha na parang Karen. Habang pinagmamasdan ang palitan, kalmadong gumagawa ng desisyon ang punong guro. Humahanga rin ang mga nakapaligid na estudyante, lalo na si Miria, hindi niya maintindihan kung paano niya nakokontrol ang ganoong karaming banal na kapangyarihan. Karaniwan, halos wala talagang taglay na kapangyarihan ang mga nakabababa. Tumataas ang kanyang interes at determinado siyang alamin kung sino talaga si JYN. Ang eksena ay lumipat sa seremonya ng pagtanggap 1 linggo pagkatapos. Doon, ipinapahayag ng punong guro na ang akademya ng Harnask ay itinatag upang sanayin ang mga mandirigmang may kakayahang puksain ang mga banta ng pananakop. Sino mang masyadong mahina para makasabay ay walang lugar sa loob nito.
Gayunpaman, ang mga magtatagumpay ay halos garantisado ang kinabukasan na puno ng katayuan at impluwensya. Nagmamasid mula sa itaas, ilang demi-tao na nakatayo malapit kay Miria ang nagulat sa dami ng mga baguhan na nagtipon. Karamihan sa kanila ay hindi rin nagmula sa mga marangal na pamilya. Isang demi-taong leon na nagngangalang Reyes ang casual na bumati kay Miria. Binanggit niya na hindi niya inaasahan na makita siyang dumalo sa seremonya ng pagtanggap sa tao. Habang nag-uusap, bigla niyang napansin ng isang nakabababa na nakaupo sa tabi ng mga guro at muntik na siyang mabulunan. Lubusan siyang nawala ng kumpiyansa nang ibunyag ni Miria na ang nakabababa ay ang kanilang bagong guro. Hiniling niya kay Reyes ang kanyang tapat na unang impression base lamang sa itsura. Nang diretsahan niyang ilarawan ang lalaki bilang isang ordinaryong walang kapangyarihan na walang asawa at walang buhay, inamin niya na yun din ang kanyang unang paghuhusga. Damang-dama ang maraming titig na nakatitig sa kanya. Mabilis na napagtanto ni JYN na hindi siya maaring magsimulang mag-imbestiga sa akademya ng masyadong halata mula sa unang araw. Bago ang anumang bagay, kailangan niyang baguhin ang kanyang imahe. Ang kanyang imahe mula sa isang walang kwentang mababa tungo sa isang bagay na mas neutral at hindi nagbabanta. Sa ngayon, parang may nakapintang malaking target sa likod niya. Pagkatapos ng seremonya, oras na para sa kanyang unang klase. Samantala, tinipon ni Lord Gita ang mga nakatatandang estudyante at inanunsyo na opisyal ng balik sa sesyon ang mga regular na klase. Diretsahan niyang binalaan sila na huwag magpahuli sa mga umaasang bagong talento na sumali ngayong taon. Gayunpaman, galit niyang tinanong kung bakit wala ang karamihan sa klase. Napangiti ang matanda sa loob, batid na mas gugustuhin pa ng marami sa kanila na maghirap kaysa umupo sa isang aral na itinuro ng nakabababa. Nagawa pa ng Mad Ulash na daga na ikalat ang balita na si JYN daw ang magtuturo ngayon. Nakakagulat na parang hindi man lang alintana ng aming propesor. May tiwala siyang tumayo sa podium at ipinakilala ang kanyang sarili bilang bagong instruktor sa mga teknik ng espiritu. Agad-agad, walang hiyang nagtanong si Reyes kung kaya ba talaga niya na magturo sa pinakamagaling na klase sa akademya. Kalmadong ngumiti ang aming kaklase at sinabing malalaman din nila. Sinabi pa niya sa leon na demi-tao na malaya siyang umalis kung sa tingin niya ay hindi karapat-dapat ang klase. Matapos yun, agad siyang naglatag ng isang panuntunan. Sinabi niya sa kanyang mga estudyante na hindi nila dapat gamitin ang kapangyarihan ng Diyos laban sa mga tao sa anumang pagkakataon. Upang linawin ang kanyang katwiran, ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ng Diyos ay dinisenyo upang pigilan ang kakayahan ng mga humahadlang na maghilom. Gayunpaman, ang mga tao ay normal na gumagaling matapos masaktan, na nagpapakita na ang tunay nitong layunin ay palaging alisin ang mga mananakop. Nang marinig yun, isang mayabang sa likuran ang nagsimulang magsalita ng masama, tinatawag siyang mahina dahil di umano'y wala siyang kapangyarihan ng Diyos. Iginigiit ng bastos na bata na may karapatan siyang gamitin ang kanyang lakas. Kung paano niya gusto, bahagyang nainis, iniimbitahan siya ni Professor JYN na subukan kung talagang mahina siya gaya ng sinasabi. Doon mismo sa gitna ng klase, sinabi niya sa estudyante na suntukin siya gamit ang pinakamalakas niyang atake. Ngumisi ang bata nang may pagmamayabang, sinasabing hindi na siya muling papasok sa klase kung kahit bahagyang magasgasan lang siya ng propesor. Sinamantala ang pagkakataon, lumikha siya ng isang sibat ng kidlat, pumupulandet sa enerhiya. Kahit si Lord Gita ay napakabig, nag-aalala na baka hindi kayanin ng silid-aralan ang gayong padalos-dalos na atake. Walang pag-aalinlangan, inilunsad ng estudyante ang sibat diretso kay JYN, nagpaalab ng isang malaking ulap ng alikabok sa buong silid. Akala ng lahat, nawasak na ang mahina. Pero biglang, may lumipad na espada mula sa usok at tumama sa pader sa likod niya, halos hindi tumama sa kanyang pangit na mukha. Kalmadong sinabi ni JYN na sana tumagos na sa kanya ang espada kung gusto niya talaga siyang tapusin. Pagkatapos, binigay niya ang kanyang unang aralin sa semestre. Huwag husgahan ng isang tao sa panlabas na anyo lamang. Tahimik na nanood si Reyes, iniisip kung ang teknik na yun ay maituturing pang ang sining ng espiritu. Tuloy-tuloy na nagsalita si Professor JYN, ipinapaliwanag na ang mga mahihina ay tinatawag na ganun dahil sila ay itinuring na mahina. Tapos, bilang isang taong malinaw na nakahihigit sa kanila, tinatanong niya kung ano naman daw siya.
Ang kanyang aura ay sumisiklab sa sukdulan habang sinasagot niya ang kanyang sariling tanong. Iyon, aniya, ang tinatawag na guro. Sunod, nagbibigay siya ng pangalawang aral. Tinatanong niya ang parehong bata kung alam ba niya ang mga kailangan para mapagana ang mga spirit arts. Kumikilos na parang karaniwang kaalaman ito, sumasagot ang estudyante na lahat ay nakasalalay sa malinaw na imahinasyon. Kung mailalarawan mo ang isang bagay ng malinaw, isa sa katuparan nito ng mga espiritu. Sumasang-ayon si Profesor JYN na mahalaga ang imahinasyon, ngunit idinagdag niya na may isang mahalagang elemento na kinakailangan sila. Nawawala, ipinapaliwanag niya na ang mga espiritu ay tumutugon sa iba't ibang haba ng daluyong, at ang mga ito ang tunay na nagiging sanhi ng kanilang mga kilos. Mayroong 8 pangunahing haba ng daluyong sa kabuuan. Kabilang dito, ang pagpapasiklab, paglalabas, pagpapagaling, at pagyayelo ang 4 na kadalasang alam ng mga tao. Gayunpaman, mayroon ding kontrol sa grabidad, kontrol sa liwanag, kontrol sa atmosfera, at pagmamanipula ng espasyo. Halos mabulunan si Lord Gita nang makita siyang gamitin ang lahat ng 8 ng napakadali. Sa pagbubunyag na yon, formal na sinisimulan ng ating binata ang kanyang unang tunay na panayam. Nang gabing yon, pinag-iisipan niya kung saan sisimulan ang kanyang investigasyon. Sa mga sikreto ng akademya, siksikan ang campus sa mga estudyante sa bawat sulok. Pagkatapos ng ipinakita niya sa klase, siya ang pinag-uusapan ng lahat. Kung gusto niya ng mga sagot, kailangan niyang makapasok sa lugar na bawal sa mga estudyante. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya si Miria. Agad-agad, diretsahan siyang tinanong nito kung sino ba talaga siya. Sagot niya, paano pa ba siya magiging iba kundi ang sinasabing mababang uri na ipinaparatang sa kanya. Sumang-ayon naman ito, kung hindi lang dahil sa kanyang kakayahang kontrolin ang lahat ng 8 sining ng espiritu nang walang kahirap-hirap. Kahit karamihan sa mga demi-human ay hindi kayang. Kaya niyang gawin yon. Nagkibit balikat ang ating binata at sinabi sa kanya na hindi ganoon kahirap, ikinumpara niya ito sa paglipat-lipat ng tabs sa pagitan ng iba't ibang wavelengths. Siyempre, alam niyang mas komplikado ito sa praktika kaysa sa tunog nito. Hiniling niya na ipagpatuloy nila ang usapan sa isang pribadong lugar. Nang silang dalawa na lamang, inulit niya ang tanong tungkol sa kung sino siya. Sa pagkakataong ito, sinabi niya na isa lamang siyang tao na inilagay sa cold sleep sa ilalim ng Kadama Village sa loob ng ilang milyong taon. Para pagbigyan siya, tinanong niya kung ano raw ang ginawa niya bago mag-hibernation. Tapat na sumagot si Jean na naglingkod siya bilang isang Special Forces agent. Para sa kanyang bayan, kahit na libu-libong taon na ang lumipas, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga araw na iyon, para bang ilang taon pa lamang ang nakararaan. Dahil sa pagkaosyoso, nagtanong pa siya, kung bakit ang isang taong lumaban para sa kanyang bansa ay nakulong sa mahimbing na pagtulog. Nalungkot siya at umamin na nabigo siya sa kanyang misyon. Talagang naniwala siya na kung susubukan niyang higit pa sa kanyang makakaya, may iligtas niya ang lahat. Ngunit sa huli, nabigo siya at nawala ang lahat sa kanya. Ipinagtapat din niya na hindi nagkataon lamang ang pagiging propesor niya. Kailangan niya ang impluwensya ng pamilya Alton. Pagkatapos, tinanong niya ito kung saan sila pupunta. Hindi nagtagal at dinala siya nito sa isang maalikabok at sirang silid. Ipinapaliwanag na dati itong bodega kung saan iniimbak ng mga instruktor ang kanilang mga gamit sa pagtuturo. Sa isa sa mga estante, agad na nakakuha ng atensyon niya ang isang estatwa ng Kwago. Tinanong niya kung ano ang tunay niyang dahilan kung bakit niya siya dinala rito. Kaya, inamin ni Miria na iniimbestigahan niya ang kakaibang bakanting espasyo na katabi mismo ng bodegang ito. Napakalaki nito para basta na lamang hindi gamitin, kaya sigurado siya na may itinatago itong mahalaga. Nang walang pag-aaksaya ng segundo, basta na lamang inabot ni Profesor Jean at kinuha ang estatwa ng Kwago. Sinulyapan niya ito ng may pagtataka, nagtataka kung bakit siya ay hinahaplos ang maalikabok na lumang dekorasyon. Sa sandaling bahagya niya itong piitin, bumukas ang mga istante ng libro, at lumitaw ang isang tagong pasilyo na papasok sa loob. Kalmado niyang binati siya sa pagiging tama tungkol sa pag-iral ng isang lihim na silid. Hindi makapagsalita si Miria, hindi maintindihan kung paano niya nalutas ang mekanismo ng napakabilis. Mahina kong ipinaliwanag ng aming propesor na napansin niya na ang Kwago ang nag-iisang malinis na bagay sa isang silid na natabunan ng makapal na alikabok.
Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na magpaiwan habang papasok siya upang siyasatin ang kainahinalang silid ng mag-isa. Nagulat, mariing sinabi ni Miria. Sasama siya sa kanya. Ipinapaalala niya sa kanya na maaaring may mapanganib na sumasalakay sa loob, at baka hindi niya siya kayang protektahan. Nilinaw ng blonde na babae na hindi dapat maliitin ang kanyang kakayahan. Buong tiwala niyang sinasabing mas mataas siya sa lahat sa kanyang klase, at ang kapatid lamang niya ang posibleng humigit sa kanyang galing. Nang marinig yun, nagpasya siyang paniwalaan siya. Ang dalawa ay maingat na bumababa sa luma at sirang hagdanan, na mas malalim pa kaysa sa inaasahan nila. Tahimik na pinapahalagahan ni Miria kung gaano kasimple ang mag-utos ng liwanag nang walang kahirap-hirap sa lubos na kadiliman. Biro pa ni Jean na parang perpektong piitan ang lugar para paglitawan ng mga halimaw sa isang fantasy game, kaya nagtaka ang dalaga sa kanyang gamer reference. Muli siyang nagtataka, inungkat niya ulit ang kanyang nakaraan. Tanong niya kung may hinala na ba siya, dahil di umano'y espesyalidad niya ang pagtugis sa mga banta. Hindi niya maiwasang magulat kung gaano kabilis niyang tinanggap ang kanyang hindi kapani-paniwalang kwento. Bilang maliit na gantimpala sa kanyang tiwala, isiniwalat niya na malaki ang hinala niya na maaaring sangkot si Lord Rodman. Agad niyang tinanong kung bakit siya sigurado. Ipinaliwanag ni Professor Jean na kahit tila charismatiko ang lalaki tuwing Nagel lecture, mayroong kakaiba sa kanya kapag nag-iisa. Sa mga tahimik na sandaling yon, parang may binabalak na hindi maganda ang lalaking yon. Ipinapaliwanag niya na ang ganitong ugali ay karaniwan sa mga taong ibang-iba sa personalidad na ipinapakita nila sa mundo. Dagdag pa rito, napansin niyang masyadong mapanuri ang lalaki para sa isang guro. Inamin ni Miria na orihinal niyang pinaghihinalaan si Lord Gita, pero binaliwala ni Jean ang teorya niya. Binibigyang diin na ang isang taong walang kontrol sa kanyang damdamin ay hindi kailanman makapaglulunsad ng isang bagay na tunay na masama. Sa kanyang pagtataka, umabot pa siya sa puntong sabihing marahil ay may kabutihan sa puso ang kulubat na matandang loko-loko. Sa wakas, narating ng dalawa ang dulo ng hagdan, na bumubukas sa isang malaki at maalikabok na bulwagan. Nanlaki ang mga mata ni Miria sa gulat sa napakalaking labor into na nakatago mismo sa ilalim ng bakuran ng akademya. Biglang huminto si Jean sa paglalakad dahil gulat na gulat din siya. Hindi niya sukat akalain na matatagpuan niya ang Kaguras laboratorio na nakatago sa isang lugar na ganito. Nang tignan ni Jean ang mga pintong protektado ng mga nanomachines, natatawagin lang na espiritu ng mga tao sa panahong ito, nasisiguro niya na ito nga ang laboratorio ni Kagura. Kinakabahan si Miria dahil kahit matagal na siyang naghahanap, hindi niya natagpuan ang napakalaking pintong ito na nakatago pala sa ilalim ng akademya sa lahat ng oras. Ipinaliwanag ni Jean sa kanya na kailangan ng espesyal na susi para mabuksan ang ganitong pinto. Naalala niya kung paano namana ni Hakama ang susi noon sa Kodama Village, at naniniwala siya na may isang tao sa lugar na ito na malamang nagmana ng susi na katulad nito. Pero, alam na ni Jean na siya mismo ay may automatikong ganap na access, kaya kalmado niyang itinataas ang kanyang kamay. Agad siyang nakilala ng lock system bilang individual na may pinakamataas na autoridad at mabilis na binuksan ang pinto para sa kanya. Habang dahan-daang bumubukas ang malaking tarangkahan, iniisip ni Jean kung ang nagtatangkang pabagsakin ang mga pinuno ng bansang ito ay maaaring isa ring taong may access sa lugar na ito. Samantala, nakatulala pa rin doon si Miria, hindi makapaniwala na may ganitong klaseng. Ito ay umiral sa ilalim mismo ng kanilang akademya sa lahat ng oras. Pagkatapos ay tinanong niya si Jean kung talagang hindi niya kailangan ng susi, at casual na sinabi ni Jean na ang mga sinaunang tao ay espesyal pagdating doon. Sa wakas ay nagsimulang maniwala si Miria na maaaring totoo ang mga sinabi ni Jean, at tahimik siyang sumunod sa kanya pababa sa ilalim ng lupa papunta sa nakatagong laboratorio. Sa loob, natuklasan nila ang ilang mga corruptor na nakakulong sa malalaking kulungang metal, at kakaiba, lahat sila ay nananatiling kalmado nang walang anumang senyales na magwala. Naalala ni Jean ang mga corruptor na ikinulong ng mga bandido kanina, at inalala kung paano. Nanatili rin silang tahimik ng kakaiba hanggang sa sandaling sila ay napalaya. Gayunpaman, ang bagay na labis na bumabagabag sa kanya ay ang tanong kung paano nagawang ilipat ng kahit sino ang ganoong kalalaking manggugulo papunta sa lugar na tulad nito nang hindi napapansin. Inaamin ni Miria na maaaring tama nga ang hinala ng kanyang kapatid tungkol sa akademiyang ito.
Iminumungkahi niya na tahimik silang magtago roon at maghintay upang masabayan nila kung sino man ang responsable dito, dahil tiyak na babalik din ang mga salarin sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sinabi ni Jin sa kanya na sa halip na tumayo lamang at maghintay, dapat nilang mabilisang isara ang akademya at harapin. Sa mga tiwaling ito muna, ikinatwiran ni Miria na hindi nila maaaring hayaan na makatakas ang utak sa likod ng planong ito. Ngunit ipinaliwanag ni Jin na ang pagprotekta sa mga estudyante ang dapat unahin, dahil kung ang mga tiwaling ito ay magsimulang magwala, ilalagay nito sa panganib ang buhay ng lahat sa akademya. Nang banggitin niya na malamang ang kanyang kapatid ay gagawa rin ng parehong desisyon, sa wakas ay sumang-ayon ang babae sa kanyang pamamaraan. Dagdag pa ni Jin na mayroon siyang masamang kutob tungkol sa lahat ng ito, at tuwing nakakaramdam siya ng ganito, karaniwan ay tama ang kanyang mga kutob. Sinabi niya na iimbestigahan niya ang laboratorio. Bahagyang lumayo pa at hinihiling sa kanya na bumalik sa itaas at dalhin ang kanyang kapatid upang ang akademya ay mailagay sa curfew at maprotektahan ang mga estudyante. Matapos siyang pabalaykan sa itaas, si Jin ay mas pumapasok sa loob ng underground facility, umaasang makatuklas ng ilang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig. Samantala sa itaas, ang payat na daga ay pinagtatawanan dahil sa pagkatalo sa bagong tutor. Gayunpaman, tinatawag pa rin niya si Jin na isang mababang uri at sinisisi siya sa pagsira ng kanyang reputasyon. Ang punong guro ay lumapit kay Lord Gita at sinabi sa payat na daga na itigil ang paggawa ng kakaibang kilos, dahil nagsisimula ng hindi komportable ang mga estudyante. Siya ay napapahiya sa harap ng maraming tao. Nang punong guro bago tanungin tungkol kay Lord Rodman, na nawawala mula pa kaninang umaga. Nababahala ang punong guro, ngunit mas lalo siyang nag-aalala dahil sa pagkawala ng matabang lalaki. Sa sandaling yun, napansin niya ang isang madilim na ulap na nabubuo sa ibabaw ng akademya at nagtataka kung ano ang nangyari. Samantala, si Miria ay nagmamadaling umakyat, ngunit paglabas niya ng pinto, nakaharap niya si Lord Rodman, ang matabang lalaki na nawawala mula pa kaninang umaga, na ngayon ay may masamang ekspresyon na malinaw na nagpapakitang may binabalak siyang hindi maganda. Bumalik sa lab, sinusuri ni Jin ang ilang kakaibang mga mamula-mulang pintuan na tila kumikibot na parang buhay. Iniisip niya kung buhay nga ba ang bagay na ito at kung si Kagura ba ang lumikha nito. Natagpuan ni Jin ang mensaheng cube na iniwan ni Kagura kasama ang nanomachine injector. Umaasa ang sinaunang tao na ang cube ay maglalaman ng mga pahiwatig upang tulungan siyang maunawaan at malutas ang kasalukuyang sitwasyon. Mabilis niyang binuksan ang cube at lumitaw ang isang hologram ni Kagura, na casual na may hawak na kape. Inaasahan na ni Kagura na mararating ni Jin ang pasilidad na ito bago ang sinuman dahil ang lab na ito ang pinakamalapit sa kung saan siya gigising. Ipinaliwanag ng doktor na, sa laboratoryong ito, bumubuo siya ng isang aparato na hindi pa nagagawa ng mga tao kahit daan-daang milyong taon na ang nakalipas at ang isang maliit na bahagi ng kapangyarihan ng aparato ay nakakulong sa loob ng inaheksyon para magamit ng Jin. Pinuri niya ang sarili niya para sa tagumpay na ito bago sa wakas ihayag na ang nakakabiglang aparatong tinutukoy niya ay isang teleportasyon na aparato pala. Hindi niya sukat akalain na kaya ni Kagura na bumuo ng isang bagay na ganito kalaki, ngunit ngayon, nagsisimula ng magkonekta ang lahat. Binanggit ni Argus na may mga lumitaw na mananakop sa iba't ibang lugar. Ang lungsod na biglang sumulpot. Nagsimulang tumunog ang mga kampana ng alarma sa kanyang ulo dahil kung sino man ang nagmamay-ari ng aparatong ito ay malamang na siya ang nasa likod ng lahat, lalo na't isang buong zoo ng mga halimaw ang nakakulong dito sa ilalim. Pagkatapos, napansin niya na may kakaiba sa naitalang mensahe ng baliw na siyentipiko. Ang orihinal na aparato ng teleportasyon ay kulay purong asul. Kung totoo yon, kung gayon ano itong pulang aparato na nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Nang tumunog ang kalapit na orasan ng 12, ang aparato ay humandar ng may malakas na ugong. Naghanda si Jin, nagpapakatatag sa anumang bangungot ang posibleng lumabas dito. Sa halip, ang bawat mananalakay sa loob ng mga kulungan ay biglang naglalaho na parang bula. Sa ibabaw, nasaksihan ni Argus at ng mga banal na kabalyero ang kanilang pinakamasamang bangungot na nangyayari. Daan-daang mananalakay ang bumagsak mula sa langit papunta sa kabisera ng kaharian, na parang mga nahulog lang sa isang labanan. Sa ilalim naman, ang matabang lalaki ay bumaling kay Miria na may nakakakilabot na ngiti.
Nang uuyam niyang tinanong kung bakit tila balisa at nagmamadali siya. Malamig na sinabi ni Miria sa baboy na responsable sa lahat ng ito na tumabi kung ayaw niyang makipaglaban. Lubos na nagulat, inamin ni Lord Rodman na pinaghihinalaan niyang matagal na siyang iniimbestigahan nito. Sa kasamaang palad para sa kanya, huli na nang malaman niya ito. Nang tanungin ni Miria kung ano ang ibig sabihin noon, kalmado niyang sinabi na dumating na ang araw ng paghuhukom. Bamantong hininga ang kalbong patatas, at sinabi na balak niya sanang ipagpaliban ang pangyayaring ito, ngunit pinilit siyang kumilos ng 2 daga na sumisilip sa kanyang laboratorio. Mas partikular, napagtanto niya na ang tunay na banta sa kanyang dakilang plano bawat kutob sa kanyang tiyan ay nagbabala sa kanya na ang bagong instruktor ay magiging pinakamalaking sakit ng ulo. Kasing isip, katulad ng kapatid ni Miria. Hindi na kailangan ng kumpirmasyon, alam na niya agad na si Jen ang nakadiskubre sa tagong pasilyo. Nagpas siyang nasayang na siya ng sapat na oras sa pakikipag-usap, napagpasyahan niyang mas mabuting alisin na ang lahat ng saksi dito mismo. Halos matawa si Miria sa ideya na naniniwala siyang kaya niya siyang talunin. Isang nakababahalang ngising parang demonyo ang kumalat sa mukha ni Rodman habang ipinagmamayabang niya ang hindi maisip na kapangyarihang natamo niya. Ang hindi niya alam ay may isang batang babae na tahimik na gumagapang sa likuran niya na may dalang palayok na mas malaki pa sa ulo niya. Kinakabahang pinagpapawisan si Miria, nahahati sa takot. Para sa babae at pagdududa kung magtatagumpay nga ba itong katawa-tawa na plano. Walang pag-aalinlangan, buong lakas na hamampas si Hakama gamit ang kanyang maliliit na braso at binasag ang ulo ng matabang lalaki. Nagulat si Miria at gustong malaman kung paano niya natagpuan ang lugar na ito. Dali-daling ipinaliwanag ni Hakama na hinahanap niya si Jen, grabe ang gulo sa labas, at imposible na iligtas ang lahat kung wala ang kanilang tagapagbantay. Sa daan, nakasalubong niya ang isa pang bagong estudyante, si Kudo. Nabanggit ng babae na pumasok sa bodega ang kanilang propesor kanina lang. Ang bagong. Nakukonsensya ng bahagya ang babae dahil sa pagpapatambo niya sa isang guro, pero iginigiit ni Hakama na karapat-dapat lang yun sa manyak. Isa pa, dahil hindi naman niya nakita ang mga mukha nila mula sa likod, madali nilang maibabaling ang sisi sa blondeng prinsesa kung magkaproblema. Sa sandaling yun, narating na ni Jen ang tuktok ng hagdan. Nag-aalala, nagtanong siya kung anong nangyari, sa kanya napansin ang isang bagsak na lalagyan sa sahig na parang natumbang bowling pin. Agad siyang pinaliguan ni Hakama at sinabihan na ang labas ng syudad ay lubos na magulo. Hindi siya nagulat doon dahil alam na niyang isa lang ang patutunguhan kung saan maaaring dinala ang mga mananalakay sa laboratorio. Namumutla si Miria nang mapagtanto niya ito, at silang tatlo ay nagmamadaling lumabas nang walang inaaksayang segundo. Nagliliyab ang apoy sa buong lungsod, at halos kalahati nito ay nawasak. Nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon ang mga natatakot na mamamayan habang nagkakagulo ang lahat. Sa gitna ng lahat ng mga nilalang na sumasalakay, isang halimaw na mukhang isang napakalaking Vilgax ang namumukod-tangi bilang pinakamalakas. Dahil sa nakikita niyang ganito ang kalagayan ng kanyang minamahal na tahanan, hindi makapagsalita si Miria. Samantala, nararamdaman ni Jen ang bigat ng pagkabigo na muling dumadagok sa kanyang dibdib. Iniisip na dapat sana'y sinira na niya ang aparato noong may pagkakataon pa siya. Iginaganyak siya pabalik sa realidad ni Hakama. Itinuro niya ang napakalaking halimaw na Gal-Ame, na nag-iipon ng isang napakalakas na atake na nakatutok diretso sa palasyo ng hari. Determinado na magbayad sa kanyang pagkakamali, ginamit ni Jen ang ineksyon na iniwan ni Kagura para sa kanya. Pagkatapos gamitin ito, nagkaroon siya ng bahagyang bersyon ng teleportasyon. Ipinaliwanag ng baliw na siyentipiko na ang mga nanobot ay nag-iimbak lamang ng sapat na enerhiya upang paganahin ito ng isang beses bawat 24 na oras. Dagdag pa rito, ang saklaw nito ay sinasabing limitado lamang sa maikling layo sa abot ng tanaw ng gumagamit. Gayunpaman, ang mga limitasyong yun ay para sa ordinaryong mga tao lamang. At si Jen ay hindi ordinaryo. Ang isang tulad niya ay halos nakakalipat agad sa layo na kayang makita ng kanyang mga mata. Nang walang pag-aalinlangan kahit isang segundo, bigla siyang nawala at muling lumitaw sa mismong daanan ng malaking laser bago pa man ito tamaan ang palasyo. Ito ang Shareflix Webtoon Recap. Tingnan niyo ang homepage ko at makikita niyo ang iba pang mga recap. Minamadali ko na isulat at i-edit ang susunod na recap,
Kaya malaya kayong mag-iwan ng komento at ibahagi ang mga opinyon nyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel namin.